the ads, at paki-like naman, Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Salamat. Kabanata 2231 Kasal. 2231. Nakatakas sa sakuna, at sa wakas ay masusuri ni Yefan ang babae ng may kapayapaan ng isip. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri muli, sumimangot si Yefan at sumakit ang ulo. Ang butil na ito ay maaaring aktwal na umiral sa katawan ng isang babae sa anyo ng purong enerhiya. Tinatayang nasa ganitong anyo din ito, direkta sa balat, at natunaw dito. Makatuwirang dahilan na sa gayong dayuhang bagay, dapat maramdaman ni Su Qingzhou ang isang bagay, ngunit hindi pa ito naramdaman ng isang babae mula noong siya ay bata pa. Ang dahilan kung bakit posible ito, hula ni Yefan, ang butil na ito ay napakaangkop para sa katawan ng pinakamaraming yin. Katulad ng organ transplantation, walang rejection. Ang butil na ito ay tila nagligtas kay Su Qingzhou, at nakuha nito ang hindi mabilang na kapangyarihan ng yin sa nakalipas na 10 taon. Ngunit sa katunayan, dahil sa pagkakaroon ng mga kwintas, gaano man kaganda ang pangangatawan ni Su Qingzhou, hindi makakamit ang balanse sa pagitan ng yin at yang. Sa makatuwid, ang mga butil ay hindi nagligtas sa buhay ng babae, ngunit pinilit ang babae na mamatay sa edad na 20. Asawa, seryoso ba? Tahimik na tanong ni Su Qingzhou nang makita niyang nanatiling tahimik ang mukha ng lalaki. Hindi ito itinago ni Yefan, at sinabing, ang butil na ito ay gagawing walang kabuluhan ang lahat ng paggamot na ginawa mo sa paglipas ng mga taon. Kung hindi mo ito inilabas, natatakot akong gamitin ko ang gamot na nakuha ko upang gamutin ito, at ang epekto ay napakahina. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Gusto ng asawang ilabas muna. Tanong ni Su Qingzhou. Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo, syempre gusto niyang kunin ito, ngunit ang tanong ay kung paano ito ilalabas. Ang bagay na ito ay kailangang puro solid, isang masa ng yin energy. Paano makukuha ang enerhiya sa pamamagitan ng operasyon? Sa pilitang paggamit ng totoong essence para ilipat ito, maaaring hindi muna ito makuha ng katawan ni Su Qingzhou. Higit pa rito, ang butil na ito ay sumisipsip ng pinakamaraming yin na enerhiya sa loob ng mahabang panahon, at natatakot ako na ang yin at lamig ay sapat na upang saktan ang mga tao, at lubhang mapanganib na madaling hawakan ito. Ang perineum ay nauugnay sa sirkulasyon ng yin at yang sa katawan ng tao, at hindi ito dapat dalhin sa panganib. Kailangan kong pag-isipan ito bago gumawa ng desisyon. Ibabalik muna kita para magpahinga, pagod ka ngayon, sabi ni Yefan. Si Su Qingzhou ay talagang pagod na pagod. Ang dami niyang nakuhang impormasyon ngayon, kailangan din niyang mag-isip ng kung ano-ano, kaya mahinhin siyang tumango at nakatulog. Bumalik si Yefan sa Imperial Garden, at nag-iisang gumawa ng panghuling pag-aayos ng mga race eta at panggamot na materyales para kay Su Qingzhou. Handa na ang lahat, ilabas lang ang butil. Nang makitang may 2 oras pa bago magbukang liwayway, ayaw ni Yefan na sayangin ito, at inilabas ang gravity training room na matagal nang walang silbi. Pagkatapos maglakad papunta sa training room, direktang binuksan ni Yefan ang triple disintegration, at nagpractice ng nakatutuwang pagsasayaw hanggang sa siya ay maubos. Sa umaga, naligo si Yefan sa natural spring pool sa Imperial Garden bago isama ang inaantok na si Su Qingzhou. Bumalik sa Hufu. Asawa, saan ka pupunta? Pinunasan ni Su Qingzhou ang kanyang inaantok na mga mata, nang makitang aalis na muli ang lalaki, nag-aalala na muli siyang aalis. Huwag kang mag-alala, pupunta ako sa akademya at babalik ako sa gabi. Hinawakan ni Yefan ang mukha ng babae at hiniling na matulog sandali. Makatuwiran na hindi na niya kailangang kumuha ng pagsusulit, at hindi na rin niya kailangang pumunta sa akademya. Gayunpaman, wala pa ring ideya si Yefan tungkol sa mga kwintas, kaya kinailangan niyang pumunta sa silid-aklatan upang tingnan kung mayroong anumang mga kaugnay na aklat na maaari mong i-refer. Siya nga pala, marami rin siyang hiniram na libro, sakto lang para maibalik. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mag-practice sa umaga, si Yefan ay nagutom at kumain ng masaganang almusal bago lumabas. Ang ikinatawa niya o napaiyak ay pinanood siya ni Shuibo na kumakain ng almusal, at halos maiyak na siya, na sinasabing matagal na siyang hindi naghahain ng almusal. Ang dating Xiao Haoye ay hindi mawawala ng ganoon katagal, at walang balita tungkol sa kanya, kaya hindi nakapagtataka na ang matanda ay puno ng emosyon. Matapos umalis ng 2 buwan at bumalik sa akademya, nasa final sprint stage na ang mga estudyante. Si Yefan, isang dating pinuno ng akademya, ay absent sa klase, sa loob ng 2 buwan, na nagdulot din ng maraming tsismi sa akademya. Biglang nakita si Yefan na bumalik sa akademya, ang mga grupo ng mga clan students na dumaan ay nagulat lahat. Hindi nagtagal, kumalat na sa buong forum ng akademya ang balita tungkol sa pagbabalik ni Ye Concubine sa akademya. Gaya ng inaasahan, hindi pumunta si Yefan sa anumang akademya para sa mga klase, ngunit pumasok sa silid-aklatan. Anuman ang mga bulong at lihim na pag-aalala ng mga tao sa paligid, naghanap si Yefan ng ilang aklat na kailangan niya ng mag-isa. Matapos basahin ang libro hanggang hapon, hindi ito mahanap ni Yefan.
Tila walang maraming mga libro tungkol sa enerhiya na partikular na kapaki-pakinabang. Biglang gustong humanap ni Yefan ng taong tatalakayin ang isyung ito, at hindi niya maiwasang isipin ang nakakaantig na figure sa silid-aklatan. Nga pala, nasaan si Feng Qinglan? Noon lang napagtanto ni Yefan na sa pagkakataong ito, hindi niya nakita si Feng Qinglan. Hindi mo ba nararamdaman ang presensya niya? Eto na, isa ito sa mga taong pinakamadalas niyang nakausap simula nang dumating siya sa prehistoric world. Ito ang unang pagkakataon na hindi nakita ni Yefan ang babaeng ito sa silid-aklatan, na naging dahilan ng kakaibang pakiramdam ni Yefan. Pagdating niya sa silid ng curator sa ikalawang palapag, kumatok si Yefan sa pinto, at ang taong nakaupo sa loob ay napalitan ng isang matangkad at payat na lalaki na may salamin at kulay abo na buhok. Ah! Excuse me, hindi alam ni Yefan kung sino ang taong ito, ikaw ba ang bagong curator? Ang kilala ng lalaking may salamin si Yefan, hehe, ikaw si Yefan, ako si Bai Zeshi ni Bai Z. Si Professor An ang pumalit bilang curator Feng. Oh! Professor Bai An, nasaan si curator Feng? Tanong ni Yefan. Kabilang ka ng pamilya Shenlong, hindi mo ba alam? Bahagyang nagulat si Bai An, ikakasal na ang curator Feng, kaya bumalik siya sa Xuanyuan City, at hindi na siya pupunta rito sa hinaharap. Ano? Akala ni Yefan mali ang narinig niya, sino ang pinakasalan ni curator Feng? Zhuang Ye, Vice-Presidente Zhuang, sa harap ng maraming guro at estudyante sa akademya, matagumpay ang panukala. Ngumiti si Bai An at nagsabi, kumalat na ang bagay na ito. Napakamot si Yefan sa kanyang buhok, nakaramdam ng higit at hindi ka panipaniwala, Director Feng. Magustuhan mo ba si Zhuang Yi? Haha, sino mula sa amin na mga tagalabas ang makakaalam ng ganitong bagay, maaaring ang mga taon ng pagsusumikap ay sa wakas ay nagbunga. Ngumiti si Profesor Bai An. Medyo nananaginip pa rin si Yefan at tumango, okay. Salamat. Nang makitang aalis na si Yefan, hindi maiwasan ni Bai An na magtaka, pumunta ka lang para tanungin ang curator Feng tungkol dito. Natigilan si Yefan saglit, at pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa kung ano ang gusto niyang hanapin ng ilang libro. Matapos makinig kay Bai An, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, sa tingin ko ang librong hinahanap mo ay dapat mapunta sa Tianwen Academy. Ang kontrol sa enerhiya, ang mga warlock sa mga napili ay mas nakakaalam, at ang posibilidad na makahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon doon ay magiging mas malaki. Kaunti. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan, oo, paano niya makakalimutan ang tungkol dito? Kung ang butil na ito ay isang stargazing star, at ang taong iyon ang unang warlock ng Great Expedition, pagkatapos ay pumunta sa library ng Chosen One. Salamat, Direktor Bai. Pagkatapos ng taos-pusong pasasalamat ni Yefan, binalak niyang direktang umalis at pumunta sa Tianwen Academy. Tungkol naman sa mga gawain ni Feng Qinglan, bagamat naisip niya nakakaiba, kung sino ang pinakasalan ni Feng Qinglan ay tila walang kinalaman sa kanya. Ang usapin ni Su Qingzhou ay hindi pa neresolba, at si Yefan ay walang oras na mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay. Habang tinitiis ang mga pagdududa sa kanyang puso, naglalakad si Yefan palabas ng library nang may hamarang sa kanya. Kabanata 2232 Nagmamadali. 2232. Ang mga taong dumating sa pagkakataong ito ay medyo nalito kay Yefan. Ying Mo. Ang lalaking walang ekspresyon sa harap ni Yefan na may makapal na kilay at tigre na mata ay ang pinuno ng Xuanyuan Sanying at ang pinuno ng White Tiger Clan, si Ying Mo. Si Ying Mo ay may same time na tingin sa kanyang mukha, nakatitig ng diretso kay Yefan, ang kanyang mga mata ay puno ng fighting spirit. Nagtaka si Yefan, ano ang ginagawa mo? Naghihintay para sa iyo, ang mga salita ni Ying Mo ay palaging napakaikli. May mali ba? Sinabi ni Yefan sa kanyang puso na hindi pa niya nakipag-usap sa batang ito, kaya hindi niya ito lubos na kilala. Naglabas ng dalawang salita si Ying Mo, matuto tayo sa isa't isa. Naghinala si Yefan na mali ang narinig niya. Ang mga estudyanteng nakatayo sa labas ng silid-aklatan at dumadaan ay inaabangan lahat. Nakakatuwa. Sa wakas mahahanap na ni Ying Mo ang babae ni Ye. Malapit nang magtapos, natalo na ni Ying Mo si Ling Mingjing at ang ilan sa mga kapantay ng kanyang akademya ngayong semestre. Ang natitira na lang ay si Yefan, na hindi na bumalik sa akademya. Naghahanda akong pumasok sa Holy Emperor Academy, ito ay para itatag ang unang posisyon ng Xuanyuan Academy. Nang marinig ang mga bulungan ng mga estudyante, naunawaan din ni Yefan ang nangyayari. Nais ng batang ito na mabuo ang kanyang tiwala sa sarili, kaya naghahanap siya ng iba't ibang tyrants sa akademya upang makipagkompetensya. Kahit na hindi siya nanalo sa unang pwesto sa Shenlong Grand Competition, siya ang hindi nakoronahan na hari. Matagal nang itinuturing siya ng Xuanyuan Academy bilang numero 1 sa nakababatang henerasyon ng Shenlong clan. Kung hindi pa siya nasa labas noon, matagal na sana si Ying Mo. Kalimutan mo na, may gagawin pa ako, at hindi ako interesadong makipag-usap sa iyo. Walang intensyon si Yefan na mag-aksaya ng oras dito, ikanaway niya ang kanyang kamay at nagplanong umalis.
Ngunit nakasimangot si Ying Mo, at walang sabi-sabi, naglabas ng isang piraso ng jade anteng-anteng ng White Tiger. Nagkagulo ang mga estudyante sa paligid. UFO duel. Ang walang awa talaga nitong si Ying Mo. Maglakas loob na gawin ito. Pagkabalik ni Ying Mo mula sa Heavenly Paradise, tumakbo siya sa kalahating hakbang na kahabaan ng buhay, at ang lakas ay nandoon, ano ang dapat manggahas? Kung hindi mo kukunin ang babae na si Ye, kailangan mong kunin ito ngayon. Kung tutusin, ito ay may kaugnayan sa mukha ni Shenlong. Si Ying Mo ay mukhang malamig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, at malakas niyang sinabi, "Oh." Si Ye Fan ay hindi nakaimik, ang batang ito ay mukhang tapat noon. Isa sa kanila, bakit hindi siya nakinig sa payo? UFO duel. Napakaliit na bagay, ano? Gusto mo ba talagang pumunta sa larangan ng martial arts at gumugol ng kalahating araw sa paggawa ng walang kabuluhang bagay? May negosyo ako, wala talaga akong oras. Umiling si Ye Fan, tamad na kilalanin siya, kaya tumalikod siya at nagpatuloy na umalis. Nakita ni Ying Mo ang UFO duel, naglakas loob si Ye Fan na huwag pansinin ito, at hindi maiwasang magmukhang kainahinala, ngunit ito ay higit na isang uri ng kawalang kasiyahan. Biglang gumalaw ang paa ni Ying Mo, at isang kamay ang humawak sa balikat ni Ye Fan. Hindi siya pinigilan ni Ye Fan at hinayaan siyang hawakan ang kanyang mga balikat. Nagtagumpay si Ying Mo sa isang hit, at gagamitin na sana niya ang kanyang kasanayan sa pakikipagbuno para itumba si Ye Fan sa lupa. Ngunit, sa sandaling magpuwersa siya, nalaman niyang parang bundok si Ye Fan, nakatayo pa rin. Ginamit ni Ying Momo ang lahat ng kanyang lakas, ngunit nakatayo doon si Ye Fan, hindi kumikibo. Si Ying Mo at ang mga nakapaligid na estudyante ay mukhang nagulat, paano ito posible? Nakatayo lang mag-isa, may ganoong konsentrasyon. Napabuntong hininga si Ye Fan at tumalikod at sinabing, "Anak, limitado ang pasensya ko, bitawan mo, oh. Magiging bastos ako. Tama lang." Hindi na hinintay ni Ying Mo na kumilos si Ye Fan. Isang malamig na liwanag ang sumilay mula sa gilid ng mga mata ni Ye Fan, at agad siyang lumingon. Ang kanyang kanang kamay ay tumama na parang kidlat, at sinampal niya ang ulo ni Ying Mo ng isang sampal. Bago pa makapag-react si Ying Mo, isang walang kap-ars na puwersa ang nakaangat na sa kanyang ulo. Ang mga kamay ni Ying Mo ay nanginginig sa hangin saglit, ngunit ang kanyang mga paa ay nasa ere. Sa pagmamadali, walang pakialam si Ying Mo sa paglabag sa mga patakaran, at mabilis na pinatakbo ang kanyang cultivation base, sinusubukang kumawala ng buong lakas. Ngunit ang kanyang paglilinang ay wala sa harap ni Ye Fan. Itinulak ni Ye Fan ang ulo ni Ying Mo sa lupa sa isang tulak. Hindi kayang pantayan ni Ying Mo ang brute force na ito, ang kanyang katawan ay nakasandal, ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa ng malakas. Nabasag ang lupa, at lumipad ang mga butil ng bato. Kung wala siyang True Essence Body Protector, ito ay magpapalaki ng kanyang ulo. Patayin ng diretsyo. Ngunit kahit na ganoon, si Ying Mo ay nahihilo na, ang kanyang mga mata ay dilat, at siya ay nagluwa ng dugo. Nanginginig ang buong katawan ni Ying Mo, hindi na siya makalaban sa sandaling ito, puno ng takot ang kanyang mga mata. Dahan-daang bumangon si Ye Fan, inayos ang kwelyo ng kanyang damit, at tamad na tingnan. Natahimik at natigilan ang mga estudyante sa paligid. Hindi nila malinaw na nakita kung paano ito ginawa ni Ye Fan. Sa kalahating hakbang ng mahabang buhay, si Ye Fan ay ganap na nadurog ng purong pisikal na lakas. Kahit na maliitin ni Ying Mo ang kalaban at hindi gamitin ang kanyang buong lakas, hindi pa rin ito kapanipaniwala. Ang pinuno ng Xuanyuan Sanying, si Ying Mo, isa, sa akademya ngayon, ay inalis sa isang galaw. Maaaring ito ay ang kapangyarihan ng linya ng dugo ng Fire Dragon. Ang Fire Dragon ba ay bloodline ng napakalakas ng angkan ng Shenlong? Hindi siya galit na dragon. Anuman ang kahangahangang mga mata ng mga estudyante, malapit nang umalis si Ye Fan. Sa sandaling ito, isang pamimilit ng hari ang lumitaw sa harap. Isang babaeng nakasuot ng red corset pleated skirt na may semi-transparent na puting silk underwear, mataas ang buhok, at isang matikas at marangyang babae ang naglalakad. Ito ay ang dekano ng akademya, si Xiao Waiso. Bagamat mahigit 50 anyos na siya ay isang magandang babae, ngunit ang kanyang mga binti ay kasing payat ng isang dalaga. Kahit na siya ay mas maikli kaysa kay Feng Qinglan, pakiramdam niya ay mas madaling lapitan at may ibang estilo. Gayunpaman, papansinin ni Ye Fan ang hitsura ng babaeng ito. Nang makita ng mga estudyante si Xiao Waiso, karamihan sa kanila ay bumati ng head din na may paggalang at takot. Tumanggaw si Xiao Waiso na may marangal at marangal na poster. Matapos tingnan si Ying Mo na nanginginig sa lupa, sumimangot siya. Dalhin si Ying Mo sa infirmary, sabi ni Xiao Waiso. Oo. Agad namang nagsilapitan ng ilang estudyante para tumulong. Kakaibang tumingin si Xiao Waiso kay Ye Fan, ikaw. Sumama ka sa akin. Si Ying Mo ang unang nagsimula, at ginamit din niya ang kanyang paglilinang, kaya ano ang kinalaman nito sa akin? Si Ye Fan ay tamad na sumagot, kaya aalis na sana siya. Hindi ito tungkol kay Ying Mo. Isa pang bagay, sabi ni Xiao Waiso sa napakababang boses, ang usapin ng Lanlan. Natigilan si Ye Fan, Lanlan.
Ang simoy ba ng hangin? Hindi siya pinapayagang magtanong pa, kumandat si Xiao Waisu at sinenyasan si Ye Fan na sundan siya. Nagpout si Ye Fan, pagkatapos ng lahat, mayroon din siyang ilang pakikipagkaibigan kay Feng Qinglan. Pumunta siya dito para magbasa, at inalagaan din siya ng mga babae, na nakatulong sa kanya na harangin ang maraming walang kwentang bagay. Kahit na hindi niya intensyon na makialam sa kasal ni Feng Qinglan, kung talagang kakaiba ang bagay na ito, tila hindi siya maaaring umupo na lamang at huwag pansinin ito. Sinundan niya si Xiao Waisu hanggang sa kanyang opisina. Maupo ka, sabi ni Xiao Waisu bago magsalin ng tubig. Tumayo si Ye Fan at sinabing, nagmamadali ako, ipaalam sa akin kung may gagawin ako. Sandaling natigilan si Xiao Waisu, at lumingon sa likod na medyo tulala, ikaw bata, kilala mo ba kung sino ako? Ako ang Dean, ang iyong nakatatanda, maaari mo ba akong bigyan ng respeto? Hindi nagabala si Ye Fan na magsalita ng walang kaparirikan, at direktang nagtanong, ano ang problema sa Creator Feng? Kabanata 2233 wala akong konsensya. 2233 nakita ni Xiao Waisu na tila hindi ito binili ni Ye Fan, at tinatamad siyang pakialaman ito, at sinabing, alam mo naman na tinanggap niya ang proposal ni Zhuang Yi at bumalik sa Xuanyuan City para magpakasal, di ba? Ngayon ko lang narinig ang tungkol dito, sabi ni Ye Fan, ano ang mali? Sa tingin mo ba tatanggapin ni Lanlan si Zhuang Yi? Retorikang tanong ni Xiao Waisu. Nagkibit-balikat si Ye Fan, paano ko malalaman ang tungkol sa ganitong bagay? Kumunot ang noo ni Xiao Waisu, nitong mga nakaraang buwan, ang taong madalas na nakakita sa kanya ay ikaw, wala ka bang nakikitang kakaiba? Sabi ni Ye Fan. Pumunta ako sa library para lang magbasa ng mga libro, at 2 buwan na akong hindi nagkikita, at hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila. Si Xiao Waisu ay nagpakita ng hindi pagnanais, ito ay talagang walang espesyal. Halimbawa, kapag nasa Xuanyuan City ka, mayroon bang espesyal na sitwasyon? Naalala ni Ye Fan sa kanyang isipan na noong siya ay nasa Xuanyuan City, si Zhuang Yi ay pinaghihinalaang si Washu. Ang bagay ng taong nasa pinto. Hindi niya maiwasang matigilan sandali, at pagkatapos ay saglit niyang pinag-usapan ito. Umiling si Xiao Waisu pagkatapos marinig ito, ang ganitong bagay ay walang kinalaman sa kasal niya kay Lanlan, at wala bang ebidensya. Nagtaka si Ye Fan, kung gayon bakit ka pumunta sa akin? Ikaw ano sa tingin mo ang mali na naman? Magkakilala na kami ni Lanlan mula pagkabata. Ilang dekada na kaming magkapatid. Bago siya pumayag sa proposal ni Zhuang Yi, wala akong alam dito. Tinanong ko siya mamaya, at wala siyang sinabi sa akin. Para akong naging estranghero. Kahit kinabukasan, ikakasal na siya, pero hindi niya ako niyaya na sumali, akala mo ba hindi ako nagulat? Nag-aalalang sabi ni Xiao Waisu. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, alam ko. Wala akong ibang gagawin, kaya mauna na ako. Sinabi ni Xiao Waisu na may pagtatampo na ekspresyon, ikaw na munting budi, tulad ng iyong ama. Hinawakan ni Lanlan talagang malas ang pagpunta sa iyong mag-ama. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ano ang kinalaman nito sa akin. Baka gusto pa rin ako ng Creator Feng. Ang ganda. Pinandilatan ni Xiao Waisu si Ye Fan, nairita, at ikanaway ang kanyang kamay, kalimutan mo na ito, tanungin ka itong walang prinsipyong taong ito, nag-aaksaya ako ng oras, tayo na. Biglang naramdaman ni Ye Fan na ang Dean na ito ay medyo nakakatawa, ganap na kabaligtaran sa personalidad ni Feng Qinglan, na nagpapaalala sa kanya kay Xiao Ziner. Pagkatapos umalis sa opisina ng Dean, hindi talaga bumitaw si Ye Fan. Ang mga salita ni Xiao Waisu ay nagpaisip sa kanya kung talagang kinokontrol si Feng Qinglan. Sa labas ng akademya, direktang ginamit ni Ye Fan ang kanyang mobile phone para makipag-ugnayan kay Jiang Qi. Your Excellency Sword God, ano ang order mo? Hindi pa rin sanay si Jiang Qi. Ngunit ngayon ay wala na siyang mapupuntahan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtrabaho para kay Ye Fan. Hindi bababasa, nakatayo sa parehong panig ni Su Qingzhou, si Jiang Qi ay nakakaramdam pa rin ng kaunting pakiramdam ng pagmamayari. Siyempre, hindi nang ahas si Jiang Qi na magkaroon ng anumang hindi makatwirang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, kumpara kay Ye Fan, alam niya ang pagkakaiba. Anong nangyari sa pinapagawa mo? Tanong ni Ye Fan. Ang ilan sa kanila ay nakaontak na, at sunod-sunod pa rin silang nakikipag-ugnayan, ngunit marahil ang mga elder ng sangay na ito ay nangangailangan ng panahon upang pag-isipan ito, sabi ni Jiang Qi. Sinabi ni Ye Fan na makakahanap ka ng para sa akin. Ito ang may-ari ng pamilyang Shenlong, at ang pangalan niya ay Zhuang Yi. Fair na. Tingnan kung may kinalaman siya sa Washu sect. Ganyan lang siya Yeshu. Si Ye Fan ay hindi masyadong tumingin sa impormasyon tungkol sa Washu Gate, tumingin lamang sa ilang pangunahing bulwagan at mahahalagang tao. Walang iniisip, sumagot kaagad si Jiang Qi, Zhuang Yi. Iyan ba ang Vice President ng Xuanyuan Academy? Siya at si Yeshu ay parehong inner correspondent ng ating Washu sect sa Xuanyuan City. Dahil sa kanyang pagsamba kay Emperor Chiyo, sumali siya sa ating Washu sect, at nakipag-ugnayan kami sa Xuanyuan City, talagang,
nakita ni Ye Fan si Han Xing sa mga mata ni Ye Fan, kaya nang mag-imbestiga sila, hindi sila nagkamali ng target. Minsan lang silang nilero ni Zhuang Yi. Pagkatapos ay nagpakasal sina Zhuang Yi at Feng Qinglan, inayos ba ito ni Hua Zuman? Medyo natarante si Jiang Qi, sinundan ni Zhuang Yi si Feng Qinglan. Yung Dragon Blood Queen. Madali lang ba ang isa sa nangungunang 10 makalangit na hari? Wala akong narinig tungkol sa bagay na ito. Bagamat ako ay apprentice ng master, hindi ko alam kung ano ang hindi ipinapalam sa akin ng master. Bumantong hininga si Ye Fan, nakikita ko, pagkatapos ay patuloy kang maging ikaw. Pagkatapos ibaba ang telepono, nahulog si Ye Fan sa pagmumuni-muni. Ngayon ay tila talagang may mali. Sa malaking kasal na ito. Sa katunayan, mula sa nakaraan, imposibleng tanggapin ni Feng Qinglan ang panukala ni Zhuang Yi. Ang pag-asa lamang kay Zhuang Yi lamang ay hindi dapat magkaroon ng kakayahang baguhin ang isip ni Feng Qinglan. Dahil may iba pang pinanggalingan si Zhuang Yi, hindi posibleng may lihim na nagambag sa apoy. Si Feng Qinglan ang dugo ng 5 kuko na gintong dragon at tagapagpatupad ng batas. Ang isa sa mga matatanda ay may mataas na karapatang magsalita sa angkan ng Shenlong. Kailangan kong sabihin. Ito ay isang mas kapaki-pakinabang na pawn kaysa kay Zhuang Yi. Karamihan sa layunin ng kalaban ay hindi tulungan si Zhuang Yi, kundi ang makapasok sa mas mataas na antas ng Shenlong clan. Pag-iisip tungkol dito, ang lahat ng uri ng mga nakaraang pakikipag-ugnayan kay Feng Qinglan ay pumasok sa isip niya. Naramdaman ni Ye Fan na hindi siya maaaring umupo na lang at huwag pansinin ito, o magiging tulad ng sinabi ni Xiao Waisu, masyadong walang konsensya. Nang makita ang kaawa-awang babae na minsan ay nagmamalasakit sa kanya, napakalupit niya naglakad sa hukay ng apoy, tulad nito at pakasalan ng isang lalaki na maaaring hindi niya mahal. Kung sasaksakin mo lang ang lihim na koneksyon ni Zhuang Yi sa Washo Gate, bagaman maaari itong makagambala sa kasal, ito ay magpapalalim sa relasyon sa pagitan ng pamilyang Shenlong at ng pamilyang Shenlong. Ang puot ni Hua Ximen. Bukod dito, imposibleng imbestigahan kung may iba pang puwersa sa likod ni Zhuang Yi. Mukhang sa ngayon, malulutas lang muna natin ang usapin ni Feng Qinglan, at pagkatapos ay hanapin ang solusyon sa mga butil sa katawan ni Su Qingzhou, 2 o 3 araw. Hindi dapat maging problema ang oras. Sa sandaling naisip niya ito, nagmamadaling bumalik si Ye Fan sa tirahan ng Hao at nagpaliwanag kina Su Qingzhou at Shui Bo. Sinabi niya na nais niyang suriin ang ilang impormasyon, at hindi siya uuwi sa nakalipas na 2 araw, kaya tatawag siya kung may nangyari. Sanay na rin ang mga kapamilya. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay isang napakabisi na tao. Sa pagkakataong ito, maaari na siyang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepono, na mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon. Agad namang hiniling ni Ye Fan kay Tuyu na pakilyusan ang mga Shadow Guard malapit sa Xuanyuan City para tumutok sa kasal. Kung mayroong anumang kaina-hinalang sitwasyon, iulat ito sa oras. Matapos ihanda ang mga ito, tahimik na lumipad si Ye Fan sa Xuanyuan City ng mag-isa. Kinabukasan ng kasal, alam ni Ye Fan na maikli lang ang oras. Habang lumilipad, unti-unting nabuo ang isang plano sa kanyang puso. Kinabukasan, Xuanyuan City. Ang mansyon ng bangkero ay pinalamutian ng mga parol. Bukas ng umaga ay magiging isang malaking kasal, o ang pagpapakasal sa Dragon Blood Queen ng pamilya Feng, na talagang isang mataas na pag-akyat, kaya ang dealer ay extraordinarily engrandi. Ang silid ng kasal sa likod bahay ay maluho at maligaya, at ang mga makukulay na ilaw ng spar ay nagmumukhang parang panaginip. Matapos suriin ni Zhuang Yi ang isang serye ng mga detalye, umalis siya sa silid ng kasal. Umaasa na nakatingin sa mga bituin sa kalangitan, ngumiti si Zhuang Yi, tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang tirahan. Ngayong gabi na ang huling pagkakataon na mananatili siya sa sarili niyang kwarto. Mula bukas, mananatili siya sa kanyang syota sa pinakamalaking master bedroom ng bangkero. Itinulak ang pinto pabalik sa silid, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhuang Yi. Nang may mahanap ay agad niyang isinara ang pinto. Na may pagtataka sa kanyang mukha, lumingon siya upang tumingin sa likod ng mesa sa silid, isang nakangiting mukha na nakamaskara sa isang kulay abong damit. Kabanata 2234 na mga kwalifikasyon para maging isang kalaban. 2234. Ikaw, bakit ka nandito? Nagmamadaling tanong ni Zhuang Yi na may nerbiyos na ekspresyon sa mukha. Ang nakangiting lalaki ay nagbigay ng isang mababang ngiti, bakit? Halika para sa alak sa kasal, hindi ka ba welcome? Napabuntong hininga si Zhuang Yi, Sectmaster, huwag kang lalapit at pagtawanan ako, delikado talaga ang oras na ito, mahalaga ang Xuanyuan City. Halos lahat ng karakter ay darating. Kung pupunta ka sa akin sa oras na ito, kung matuklasan ka, kung gayon ang lahat ng iyong pagsisikap ay mawawala. Dahil naglakas loob akong sumama, sigurado ako. Sabi ng nakangiting lalaki, hindi pinahintulutan si Zhuang Yi na magtanong ng kahit ano, kaya nagtanong muna siya, maaayos ba ang lahat? Mukhang naghihinala si Zhuang Yi, aling bagay? Huwag mong seryosohin ang sinabi ko. Malamig na tanong ng nakangiting lalaki. Napabuntong hininga si Zhuang Yi, kung tungkol sa pag-iimbestiga kung sino ang pumatay kay Yeshu, naiulat ko na ito, walang ganoong tao sa Shenlong clan.
Ngayon ang pinakamalaking posibilidad ay ang Sect Master ng Heavenly Sword Sect, ang Sword God. Pagkatapos, lahat, dapat ay napakahirap magkaroon ng pangalawang tao na may layuning espada sa antas ng emperador, ngunit hindi ko lang alam. Paano siya makakarating sa oras na iyon? Ngumisi ang nakangiting lalaki, Zhuang Yi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung talagang plano mong itago ulit ito ng ganito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Nang inag si Zhuang Yi, naging awkward ang kanyang mukha, at nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mabagal na lumipas ang oras. Ay, hindi ko alam, ano ba talaga ang gustong itanong ng Sect Master? Umiling si Zhuang Yi, hindi ko talaga maisip. Sinabi ng nakangiting lalaki na may malungkot na ngiti, talaga. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Bukas ikakasal na ako sa syota ng aking mga pangarap. Kung hindi ko makita ang pagsikat ng araw bukas, magsisisi ba ako? Kinagat ni Zhuang Yi ang kanyang mga ngipin. Sect Master, lahat ng ginawa ko ay hindi nakasakit sa interes ng Washu Sect, bakit napaka-agresibo mo? Masakit man sa interes ng Huaxaman ay wala sa iyo. Mataimtim na sinabi ng nakangiting lalaki, Zhuang Yi, bigyan ka ng huling pagkakataon at aminin ang lahat. Kung makarinig ako ng kalahating kasinungalingan, dapat mong malaman ang kapalaran ng pagtataksil. Ang mga mata ni Zhuang Yi ay kumikislap, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at pagkatapos ay lumuwag, at kinailangan niyang sabihin ng may pagtatampo, okay. Inaamin ko, may ginawa ako nang hindi sinasabi sa iyo. Pero Dark Moon City lang ako, after seeing the people from Yewangfo, di ba kakampi din ni Yuang ng Huaxaman? Kahit nagawin ko ang isang bagay para kay Yuang, hindi iyon pagtataksil, di ba? Ang nakangiting lalaki ay natahimik saglit bago sinabing, sige. Alam mo, hindi pa tapos ang mga bagay. Tumigil sa pagsasalita si Zhuang Yi, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagsabi, nagpadala ang hari ng gabi ng isang tao upang makipagdeal sa akin. Biniyayaan niya ako ng sarili niyang salita. Ang Dark Spirit Orb na nakapasa sa pamamaraan, tulungan akong makuha si Qinglan, hahanapin ko ang bagay na iyon para sa kanya at ibibigay ito sa kanya. Ganun lang kasimple, wala man lang epekto sa Washu Sect. Ang nakangiting tanong ng lalaki, ano ang ipinagpalad sa iyo ng hari ng gabi? Ang mga mata ni Zhuang Yi ay kumislap, at sinabi niya, Shenlong 9 Transformations. Shenlong 9 Transformations. Si Yewang ay isang heavenly chosen, ano ang gusto mong gawin ng Shenlong 9 Transformations? Naguguluhan na tanong ng nakangiting lalaki. Natigilan si Zhuang Yi at galit na sinabi, hindi ba ikaw si Yi Sanxiao? Sino ka? Si Ye Fan, na nasa likod ng maskara, ay pinaikit ang kanyang mga mata, at biglang napagtanto na ang taong ito ay kusa na bumaba. Isang set. Tumatawa ang totoong Yizan, dapat alam niya kung ano ang gusto ng Night King. Kaya't nang marinig ni Zhuang Yi na itanong niya ang ganoong tanong, naghinala siya, at sadyang ginamit ang Dragon 9 Transformations bilang pin para subukan siya. Nakakadismaya. Direktang tinanggal ni Ye Fan ang kanyang maskara. Ikaw pala. Nagulat at nagalit si Zhuang Yi nang makita niya ang mukha ni Ye Fan, mabahong bata. Ikaw, paano mo? Talagang natulala siya, bakit kaya nagpanggap si Ye Fan bilang si Yi Sanxiao? Walang oras si Ye Fan para magpaliwanag ng sobra sa kanya, kaya diretsyo niyang pinakawalan ang unang layer ng disintegration. Ang bilis ng katawan ay sumabog, at isang yumigtad ang dumating kay Zhuang Yi. Hindi sinasadyang tinawag ni Zhuang Yi si Chanzhen Genyuan at sinubukang umiwas, ngunit hinawakan na ni Ye Fan ang leeg ni Zhuang Yi. Gamit ang cultivation base na ito, ang unang antas ng disintegrasyon na estado ni Ye Fan ay hindi siya mapigilan. Ang mga mata ni Ye Fan, sa sandaling nakapikit at pagkatapos ay bumukas, ay kumikinang nasa gintong liwanag, at ang mga mag-aaral ay naging mga dragon at mga hayop, at ang mga mag-aaral ay naging payat at matalas. Dragon. Mga mag-aaral. Si Zhuang Yi ay natakot. Ang Eye of the Dragon ay isang Dragon Soul trick na magagamit lamang sa kaharian ng 5-clawed Golden Dragon. Sa maikling pagpapalit ng kanyang mga mata sa mga Dragon Pupils, ang espiritual na kapangyarihan na inilabas ng kaluluwa ng dragon ay maaaring makatigil sa kalaban o gumawa ng ilang simpleng manipulasyon. Kapag nakikipaglaban, maaari ding pabagalin ng dragon ay ang paggalaw ng kalaban sa harap niya, ngunit ito ay medyo mahal at sa pangkalahatan ay hindi ginagamit. Sa ngayon, ayaw ni Ye Fan na makaakit ng masyadong maraming tao mula sa Xuanyuan City, para hindi magulantang ang ahas, kaya ito ang pinakaligtas na gamitin ng dragon ay para harapin si Zhuang Yi. Isang espiritual na puwersa na parang siklab ng dagat ang agad na sumalakay sa kamalayan ni Zhuang Yi. Gatlang M. Naipit ang lalamunan ni Zhuang Yi, at hindi siya makagawa ng malakas na tunog, ngunit ang sakit sa kanyang isipan ay nagdulot sa kanya ng bula sa bibig at kibot ang buong katawan. Nang makitang walang malay si Zhuang Yi, direktang itinapon siya ni Ye Fan sa storage ring ng kanyang ditnido. Kaagad, tahimik na pinatay ni Ye Fan ang mga ilaw sa silid, tahimik na umalis, at umalis sa Xuanyuan City. Hanggang sa ilang, muling itinapon ni Ye Fan si Zhuang Yi palabas, ito ay paghagis, ngunit ang dalawang kawawang batang babae na sina Ye Weiyang at Bikung Chan sa ring ay nagulat sandali.
Kung tutuusin, alam nilang lahat kung sino si Zhuang Yi, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa labas. Sinipan ni Ye Fan si Zhuang Yi para magising siya. Napasandal si Zhuang Yi sa isang puno, nahihilo ang kanyang ulo, tumingin siya ng malapitan at nakita niyang nasa harapan niya si Ye Fan, kaya mabilis siyang bumangon. Ikaw, kailan ka? Nakalusot sa 5 kuko na gintong dragon. Ito, nasaan ito? Bahagyang sinabi ni Ye Fan, ano ang bagay na gusto ng Night King na ipagpalit mo, at ano pa ang alam mo? Brat, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo kapag nakalusot ka sa 5-clawed golden dragon. Bago pa matapos magsalita si Zhuang Yi, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang kumikislap na lumilipad na espada. Sa lumilipad na espada na nakasabit sa hangin, ang gininto ang liwanag ng layunin ng espada ay kumikinang na parang isang matalinong lawa, at ito ay walang tiyak na oras at mabigat na parang ginto, na may pinigilan na gilid. Napatulala si Zhuang Yi at namumula ang kanyang mukha. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkatulala, ikinonekta niya sa kanyang isipan ang lahat ng mga naunang palatandaan, at pagkatapos ay bigla siyang nagising. Ikaw ang Diyos ng espada. Natahimik si Ye Fan. Sa oras na ito, hindi na niya kailangang magsabi ng anuman, at dapat ding maunawaan ni Zhuang Yi na ang alinman sa kanyang mga salita at pagtutol ay mapatla. Si Zhuang Yi ay ngumiti ng malungkot, bumagsak sa lupa, pakiramdam pa rin ay parang panaginip. Huminga siya ng malalim, puno ng pag-asa ang mga mata niya. Natalo ako. Lubusan akong natalo. Hindi ako si Ye Ye noon. Kalaban ni Wang To, hanggang ngayon. Wala pa akong mga kwalifikasyon para maging kalaban. Sumimangot si Ye Fan, hindi ito ang sagot na gusto ko. Utos ng langit na bituin. Ano? Itinaas ni Zhuang Yi ang kanyang ulo at sinabing may nakaka-deprecate ng ngiti, Heavenly Star Order. Ibinigay ko ang Heavenly Star Order ng Shenlong Clan. Sa Night King. Kabanata 2235 Kawawang Bastard. 2235. Natahimik sandali si Ye Fan, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang noo, utos ng langit na bituin. Hindi ba ito itinatago ng ating Zhenbei Hao Mansion? Paano mo ito nakuha? Kahit na ang mura niyang ama ay hindi masyadong makapangyarihan. Ye Fan din kung hindi ka naniniwala, makukuha ni Zhuang Yi ang Heavenly Star Order mula kay Ye Wang To. Hey! Pinaglaruan ni Zhuang Yi ang kanyang panlasa, alam ng lahat sa mundo na ang isa sa 5 Heavenly Star Orders ay nasa kamay ni Zhenbei Hao. So, napakatanga talaga ng pamilya Shenlong, ilalagay ba nila ang Heavenly Star Order sa mansyon ni Zhenbei Hao? Natigilan si Ye Fan, oo, pag-iisip tungkol dito, medyo bagay syempre. Ang ibig mong sabihin, ang Heavenly Star Order ni Shenlong ay wala talaga sa mansyon ng Zhenbei Hao. Kadalasan, ito ay talagang iniingatan ng Zhenbei Hao's mansyon, ngunit hindi lahat. Hindi ko alam noon, pero galing din sa Night King. Noon ko lang talaga naintindihan. Ang Marquis ng Zhenbei ay gumawa ng maraming sikat na general, ngunit hindi lahat sa kanila ay namumukod tangi mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Paano magiging kalmado ang angkan at panatilihin ang isang mahalagang bagay sa pamilya? Kaya sa katunayan, ang Changxingling ay palaging pinananatiling umiikot sa loob ng clan. Sa simula, ang iyong lolo na si Ye Chaoshuan ay hindi sapat, kaya inimbitahan niya si Changxingling sa pamilya ni Feng. Noon pa man nag-aalala ang lolo mo, kaya palagi niyang pinapantayan ang iyong ama at si Qinglan. Kung gusto mong pakasalan ng dalawa, gamitin ang pagkakataong ito para imbitahan si Changxingling pabalik sa Zhenbei Hao Mansion. Kaya lang, gusto ng tatay mo si Ji Soxan, kaya hindi nangyari ang kasal. Ang Changxingling, sa nakalipas na ilang dekada, ay hinihimok ng hangin. Itago mo sa bahay. Sa wakas ay naunawaan na ni Ye Fan kung bakit hindi pa niya nakita si Changxingling sa mansyon ni Zhenbei Hao, at si Guqing ay walang nakitang anumang pahiwatig. Ito ay lumabas na si Changxingling ay wala sa teritoryo ng Zhenbei Hufu. Kaya, kinokontrol mo si Feng Qinglan at hiniling sa kanya na kunin ang Tianqing Order mula sa pamilya ni Feng at ibigay ito kay Ye Guangxing. Nagtaka si Ye Fan, hindi ka natatakot na matuklasan, at direktang ibigay ito sa iyo. Sa paratang ng pagtataksil. Haha, pagtataksil. Walang pakialam na sinabi ni Zhuang Yi, hanggat makakasama ko si Qinglan. Paano na ang pagtataksil? Sumimangot si Ye Fan, ang taong ito. Tama talaga si Feng Qinglan ay nahuhumaling sa punto ng kabaliwan. Bukod pa, si Changxingling ay nawala ng pamilya Feng, at kahit na malaman ng pamilyang Feng, hindi sila maglalakas loob na magsalita. At kahit na mawala sila, hindi madaling maghinala ang lahat kay Qinglan, pagkatapos ng lahat, siya ang nakatatanda sa pagpapatupad ng batas. To be honest, kahit ako si Changxingling na wala talaga, ano? Kahit na hawak ni Ye Wang ang 2 Heavenly Star Token sa kanyang kamay, mayroon pa ring Heavenly Star Token sa mga kamay ng Su Family, Tu Family, at Baihu Clan. Kahit nakolektahin ni Ye Guangxing ang lahat ng 5 Heavenly Star Token, kailangan pa rin niyang tingnan natin kung may kumpiyansa siyang ipatawag ang Heavenly Star General. Kung tatawagan niya ang banal na general, ngunit hindi kinikilala ng banal na general ang kanyang monarkiya, hindi ba ito magiging katatawanan para sa mga edad? Sino ang emperador sa mundo? Ano ang kinalaman nito sa akin? Gusto ko lang makasama ang mahal ko. Anong meron dito?
Sumuko rin si Zhuang Yi, naglabas ng galit na mamaos. Medyo nalito din si Ye Fan. Kahit na gustong agawin ni Ye Guangxing ang trono, napaka-importante ba talaga ng Heavenly Star God? Sigurado siyang tutulungan siya ng Heavenly Star God at hindi siya babarilan sa paa. Siyempre, may posibilidad din na ayaw niyang ipatawag ang banal na general. Ang layunin niya ay pigilan ang Heavenly Star God na ipatawag, kaya kumuha muna siya ng maraming Heavenly Star Orders hanggat maaari sa kanyang mga kamay. Anyway, this night stargazing, I have to meet for a while, itong matandang bata. Masyadong mahaba ang kamay. Kung gusto mo talaga si Creator Feng, hindi mo dapat gamitin ang paraan na ito para makuha siya. Kapag naalis na ang kontrol sa kanya, dapat ding itigil ang kasal na ito, sabi ni Ye Fan. Ngumisi si Zhuang Yi at sinabing may panunuya, sa palagay mo ba ang pamamaraan ng Night King ay madaling matanggal? Si Ye Guangxing ang unang warlock ng Great Expedition, ang pinakamisteryosong gumagamit ng shadow power sa mga pinili, at pinakamagaling sa pagmamanipula ng isipan ng mga tao. Ang spell na itinakda niya sa Dark Spirit Orb ay sumanib na sa aking espiritual na imprint. Noong ginamit ni Qinglan ang Dark Spirit Orb para magsanay, ang Dark Spirit Orb ay nagkaroon ng espiritual na ugnayan sa pagitan ng Primordial Spirit ni Qinglan at ng Primordial Spirit ko. Si Qinglan ngayon ay nabogani, sa akin, naadag sa akin. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Speaking of, na kung saan, ang ngiti ni Zhuang Yi ay naging galit na galit, hehe. Haha, kung bukas, hindi ako mahahanap ni Qinglan, hindi niya ako mapapangasawa. Mas mabuti pang patay na siya. Tiningnan siya ni Ye Fan Jingjing nang walang ekspresyon sa kanyang mukha. Unti-unting naramdaman ni Zhuang Yi na may mali, anong ekspresyon ang mayroon ka, hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko? Bahagyang sinabi ni Ye Fan. Sa ugali ni Creator Feng, kahit nangako siyang magpapakasal sa isang lalaki. Imposible ring maging masyadong malapit sa isang lalaki, na nagpapakita ng saloobin ng isang batang anak na babae. Kaya, ang sinabi mo, adik, sa iyo, ay imposible. Kahit na kontrolin mo ang kanyang isip, huwag masyadong halata na kakaiba ang kanyang kinikilos. Kung hindi, ang pagganap ni Creator Feng ay masyadong kakaiba, ang mga tao mula sa pamilyang Shenlong ay hindi mga tanga, dapat silang makakita ng ilang mga pahiwatig. Medyo hindi mapalagay si Zhuang Yi, at pinilit ang sarili na pakalmayan, natural na ganito sa maliwanag na bahagi, ngunit sa pribado, hindi niya ako maiiwan. Kapag nalaman niyang wala na ako, siguradong mas mabuti pang mamatay, at predictable na naghahanap pa siya ng short-sighted. Oh, kaya, kung hindi kita mapapatay alang-alang sa Creator Feng, papayag na lang akong bumalik ka. Mapaglarong tumawa si Ye Fan. Sa tuwid na mukha, same time na sinabi ni Zhuang Yi, bagaman hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, kung ikaw ay Ye Fan o Sword God. Kasal kami ni Qinglan, ano ang kinalaman ko sa iyo? Hayaan mo akong bumalik, ipinapangako ko sa iyo, sa sandaling ikasal ako kay Qinglan, hinding-hindi ko isisiwalat ang iyong mga sekreto kung aalis ako. Napabuntong hininga si Ye Fan, Zhuang Yi, alam mo kung bakit hindi naging Creator Feng. Handa ka bang tanggapin ka? Sumubsob ang mukha ni Zhuang Yi, ano ang gusto mong sabihin? Hindi iniisip ni Director Feng na mababa ang antas ng cultivation mo, o mula sa mahirap na background. Ang isang babaeng tulad niya ay talagang mas mahusay kaysa sa iba. Alam naman nating lahat na hindi tayo pwedeng humingi ng lalaking mas malakas sa kanya. Napabuntong hininga si Zhuang Yi at malakas na sinabi, kalokohan ang sinasabi mo. Gusto niya si Ye Wangtu, pero hindi niya ako gusto, hindi ba dahil mas magaling si Ye Wangtu kaysa sa akin at may mas magandang background kaysa sa akin? Huwag kalimutan, kahit na si Ye Wangtu ay mas mahusay kaysa sa akin. Si Tu ay mas malakas kaysa sa iyo, ngunit hindi pa rin kasing husay ng Creator Feng. Sa mga tuntunin ng cultivation, status sa clan, at maging sa military, binigay siya ng Creator Feng. Mula sa puntong ito, si Ye Wangtu at ikaw, sa mata ni Creator Feng, talagang walang pagkakaiba. Kayong dalawang lalaki ay hindi kasing lakas ng babae niya. Walang galang na sabi ni Ye Fan. Ang mukha ni Zhuang Yi ay naging pula at puti, at siya ay nanginag, pagkatapos ay sinabi mo. Bakit? Tumingin si Ye Fan sa lalaking nanginginig ang boses sa kanyang harapan ng may nakakaawang tingin. Bagaman si Ye Wangtu ay hindi kasing galing ng Creator Feng, naglakas loob siyang harapin ang lahat. Kung siya gusto ng nanay ko, gusto niya. Tinatanggihan niya ang Creator Feng, at hindi siya malambot ang puso. Naglakas loob siyang magmahal at maput, at bukas at tapat. At ikaw, kulang ka sa lalaki. Ang dignidad at kagandahang loob niya. Kapag nakatayo ka sa harap ng Creator Feng, kahit na gusto mo siya, tinitingala mo siya, hindi lamang ang pagtrato sa kanya bilang isang babae. Sa tingin mo ba ang isang mapagmataas na babae tulad ng Creator Feng ay magkakagusto sa isang lalaki na hindi man lang manggahas na harep sa kanya? Ang gusto niya ay isang tunay na lalaki, hindi isang kawawang bastard na lumuluhod at nagmamakaawa sa kanya na tanggapin. Mapatla ang mukha ni Zhuang Yi, at nanginginig siyang umiling, kalokohan ang sinasabi mo. Kalokohan ang sinasabi mo. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Gatlang M. Natawa si Ye Fan, kaya.
Para sa Creator Feng, ang pagpapakasal sa iyo ay malamang na mas mabuti kaysa kamatayan. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, pumitik ang espada ni Ye Fan sa kanyang kamay, direktang tumusok sa dantian ni Zhuang Yi. Og! Gatlang M. Si Zhuang Yi ay emosyonal na at nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito mapigilan, sumisigaw sa sakit, at ang kanyang cultivation days ay agad na nawala. Kabanata 2236 na tulong. 2236. Bagamat nasa itaas ng kaharian ng mahabang buhay, kahit na nasira ang dantian, mayroon pa ring paraan upang muling hubugin ang pisikal na katawan at mabawi ang cultivation base. Ngunit magtatagal ito, at halatang hindi siya bibigyan ni Ye Fan ng ganoong pagkakataon. Hindi pinahintulutan si Zhuang Yi na magsalita pa, nawala ng malay si Ye Fan at itinapon siya sa space ring. Si Zhuang Yi, na nawala ang kanyang cultivation base, ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta kina Ye Weiyang at Li Kongqian, kaya maaari niyang pansamantalang hayaan silang tatlo na mabuhay ng maayos. Sa halip na direktang patayin siya, sinusubukan din ni Ye Fan na pigilan siya. Kung talagang umaasa si Feng Qinglan kay Zhuang Yi, kung papatayin niya ito, maaari rin niyang patayin si Feng Qinglan. Pagkatapos mag-impake, si Ye Fan ay nagbalat kayo bilang isang sword god at bumalik muli sa Xuanyuan City. Bago pumunta sa Feng Family Mansion, tiningnan ni Ye Fan ang pamilya Hua. Ngayong nakarating na siya sa Xuanyuan City, kailangan niyang makita ang kanyang nag-iisang apprentice. Sa oras na makita si Hua Xiaoluo sa bakuran, sinasanay niya ang mga galaw na itinuro niya sa kanyang sarili. Ang cultivation base ng maliit na batang babae ay pumasok sa kaharian ng immortalidad, at tila siya ay talagang nagsumikap. Tahimik na nanood si Ye Fan, at may bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Talagang medyo kawili-wiling kumuha ng isang maliit na apprentice at panuurin ang kanyang paglaki ng dahan-dahan. Matapos manood ng ilang sandali, naramdaman ni Ye Fan na walang dapat itama, kaya tumalikod siya at nagplanong pumunta sa bahay ni Feng. Mahalaga ang oras ni Ye Fan, at tamad siyang maghintay ng madaling araw, kaya't maaari na rin niyang hanapin si Feng Qinglan ngayong gabi upang makita kung ano ang kalagayan ng babae. Para sa kasal bukas, naramdaman ni Ye Fan na hindi na kailangang maghintay. Anyway, wala na ang nobyo, kaya imposibleng makumplito. Ngunit sa sandaling si Ye Fan ay sumugod sa bahay ni Feng, bigla siyang nakaramdam ng malamig at madilim na pamimilit na nagmula sa direksyong iyon. Ito ay kumunot ang noo ni Ye Fan, iniisip kung mali ba ang pakiramdam niya. Ang sagradong presyon na ito ay medyo pamilyar. Si Ye Fan ay hindi nagmamadaling magpakita, pakiramdam na ang bagay na ito ay hindi dapat maging madali, kaya umiwas siya, pumunta sa isang mataas na lugar, at tahimik na hindi pinansin. Sa loob at labas ng Fengfu, maraming miyembro ng Shenlang clan ang nagtipon-tipon sa oras na ito, dahil napakaraming lahat ang nakadama ng dominanteng pamimilit na ito. Isang lalaking nakabalot ng itim na pansariling baluti na gawa sa balat at nakasuot ng itim na bakal na helmet sa kanyang mukha, na hindi man lang makita ang kanyang hitsura, ay nag-iisa na ngayon, nakatayo sa gitna ng harapan ng patio ng pamilya Feng. Sa kamay ng lalaki, mayroong isang mahabang eskarlot o pulang espada na tila patuloy na dumudugo, na may layunin ng pula at itim na espada. Kamahalan, sino ito, bakit ka pumunta sa aming Xuanyuan City gabi-gabi na? Ang master ng Feng family ay nakatayo sa harap ng main hall. Si Feng Qinglan, na nakasuot ng pulang damit, ay nakatayo rin sa mga oras na ito. Malamig ang mukha ng babae at maaliwalas ang kanyang mga mata, at mukhang hindi siya nakokontrol. Ang lalaking nakasuot ng itim na helmet na bakal ay itinaas ang pulang mahabang kutsilyo at itinuro si Feng Qinglan, ibigay ang Heavenly Star Order. Iligtas kayong lahat. Lahat ng tao sa pamilya Shenlang ay biglang naging malungkot. Simoy ng hangin. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Feng Qinglan at sinabi sa malinaw na boses, sa wakas ay ipinakita ang buntot ng fox. Inutusan mo ba si Zhuang Yi? Nang marinig ito, medyo nagulat ang iba pang miyembro ng Shenlang clan. Ano? Inutusan si Zhuang Yi? Ano ang ibig mong sabihin? Maaaring gusto ni Zhuang Yi na nakawin ang order ng mga bituin. Elder Feng. Anong nangyayari? Matapos marinig ang mga pagdududa ng isang grupo ng mga angkan, ang unang nakatatandang si Yao ay dumating sa eksena. Malakas na sinabi ni Xingji, tahimik. Nang tumahimik ang lahat sa eksena, same time na sinabi ni Yao Xingji, 2 buwan na ang nakalipas, tinanong ni Elder Feng ang matanda at sinabing si Zhuang. Binigyan siya ni Yi ng Dark Spirit Bead, at may nagmanipula nito. Sinubukan ni Yi na gamitin ang Dark Spirit Bead para kontrolin ang Primordial Spirit ni Elder Feng. Gayunpaman, minaliit ng taong iyon ang pagbabantay ni Elder Feng at ang paglilinang ni Elder He Feng. Ginamit ni Elder Feng ang napakalalim na Dragon Eye, para makakuha ng insight sa mga trick sa Dark Spirit Bead. Sa makatuwid, ang matanda, ang ulo ng pamilya, at ang mga matatanda ng hangin na magkasama, ay nagpanggap lamang na hinikayat. Gusto kong makita kung sino ang nasa likod ng suhol kay Zhuang Yi, at ano ang layunin. Isang dosenang araw lang ang nakalipas, naisip ni Zhuang Yi na kontrolado niya si Elder Feng at hinayaan niyang nakawin ni Elder Feng ang Tianxing Order na itinatago ng pamilya Feng.
Tulad ng alam ng lahat, ang aming pamilyang Shenlong ay matagal nang lumikha ng mga pekeng mukhang totoo para maiwasan ang pagnanakaw ng Tianqing token. Sa makatuwid, ipinadala ni Elder Fang ang pekeng produkto. Nang marinig ng lahat ang mga katagang ito, hindi nila naiwasang magkagulo, ngunit hindi nila inaasahan na may pagtatago sa likod ng kasalang ito. Sa ilang sandali, tinanggihan ng lahat si Zhuang Yi. Walang kapantay, napahiya din siya sa misteryosong eskrimador na ito na naglakas loob na sumilip sa Heavenly Star Order ni Shenlong. Nakakahiya ang Zhuang Yi na ito. Nakipagtulungan pa siya sa mga tagalabas para nakawin ang Heavenly Star Order. Sino ka? Maglakas loob na maging kaaway ng aming Shenlong clan. Ye Fansa. Napatulala si Langit nang marinig niya ang mga salitang ito. Alam niya na hindi ganoon kadaling kontrolin si Feng Qinglan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na siya ay na-promote sa 5 Clawed Golden Dragon, mayroon pa rin siyang kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng 5 Clawed Golden Dragon. Kung mayroon kang sapat na malalim na pagkaunawa sa kaluluwa ng dragon, napakahirap na kontrolin si Feng Qinglan sa espiritual na antas. Akala ko kailangan kong maghintay ng mas matagal, ngunit tila. Nalaman kong peke ang order ng bituin. Sinabi ni Feng Qinglan, Han, sino ka? Ang banal na kaharian, hindi ka ba nangangahas na ipakita ang iyong tunay na mukha? Ang boses ng eskrimador na nakaitim ay walang malasakit na parang yelo, sa huling pagkakataon, ibigay ang Tianqing order. Kung hindi, patayin si Wash. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, ang isang pulang espada na layunin ay naging isang buhawi na pumailan lang sa langit, at ang malamig na mga slab ng bato sa looban ay direktang nabasag sa pulbos. Ang presyon ng banal na kaharian ay kumalat, na parang ang kalahati ng Xuanyuan City ay nababalot ng mga anino, nanginginig para dito. Daan-daang libong tao mula sa angkan ng Shenlong na nakapalibot sa kanila ang lahat ay umatras. Kahit na hindi sila natatakot sa kamatayan, hindi nila nais na mamatay ng walang kabuluhan. Napakatalim ng sword intent na ito. Natatakot ako na sa sky level sword intent, ito na ang rurok ng pag-iral. Si Patriarch Ji Changgang at iba pa ay mukhang solemn na. Malamig nang umuso si Yao Xingji, kung gusto mong kunin si Tian Xingling mula sa Xuanyuan City, maliban na lang kung mapapatay mo lahat dito. Sa kanyang utos, tinipon ng mga elder ang kanilang kultibasyon at buong tapang na humakbang pasulong. Sa taas sa langit, dumilat si Ye Fan, bakit napakatindig ng mga matatandang ito? Kahit na may basbas ng Shenlong bloodline, paano lalaban ng duo Tian sa Holy Land? Nang medyo natarante si Ye Fan, biglang. Dalawang puwersang mapilit na hindi napansin noon ang lumitaw sa lungsod. Ungol. Uungol. Dalawang dagandong ng dragon lamang ang maririnig, at dalawang gininto ang sinag ng liwanag ang nagmula sa kailaliman ng lupaing ninuno ni Shenlong, at biglang gumuhit ng dalawang napakabilis na parabola at nahulog sa Feng family courtyard. Isang gwapong lalaki na nakasuot ng science soap robe at mahabang buhok na kamakawi, at isang matangkad na babae na may matikas at marangyang ugali at isang gintong damit, tumalon na may apoy ng dragon, na nagpakawala ng walang kapantay na banal na presyon. Agad na pinangunahan ni Yao Xingji at Ji Changgang ang mga matatanda at bumati ng may paggalang. Kilalanin ang Ancestor Ji Watchen. Ancestor Feng Chujing. Apo sa tuhod na si Yao Xingji, sa pangalan ng kasalukuyang Great Elder, kasama ang lahat ng clansmen, salamat sa dalawang ninuno mula sa angkan ng Hui sa pagtulong. Kabanata 2237 Tunay na pagkakakilanlan. Nang marinig ng 2237 ang mga salita ng matanda, ang mga miyembro ng Shenlong clan na naruroon ay biglang nagising at lumuhod upang sumaludo. Lahat, bumangon na tayo, tumingin si Ji Watchen sa edad na 20s at 30s, ngunit magiliw na tumingin sa lahat sa tono ng pagbabago ng panahon. Salamat sa mga ninuno. Ang isang grupo ng matatanda ay hindi nang ahas na pangalagaan sila, at sila ay magalang. Watchen, talagang masigla ang gabing ito, hindi pa ako nakakita ng napakaraming tao sa loob ng daang taon, sabi ni Feng Chujing na may damdamin. Oo, Sister Jing, medyo hindi ako komportable. Nahihiyang ngumiti si Ji Watchen. Ang dalawa ay malinaw na kabilang sa parehong henerasyon, at sila ay nag-uusap ng bahagya, nang hindi nag-aalala tungkol sa matalas na eskrimador. Ang biglaang pagbabalik ng dalawang sagradong ninuno ay agad na nagpasaya sa mga espiritu ng Shenlong clan. Naiintindihan din ng lahat kung bakit hindi kailanman natakot si Yao Xingji at ang iba pa, kaya naghanda na sila. Iniisip din ito, sa harap ng isang kalaban na naglalakas loob na magdisenyo ng isang pagnanakaw na utos ng bituin, dapat kang mag-imbita ng isang malakas na tao sa banal na kaharian upang maupo sa upuan, upang makatiyak na haharapin ito. Bumalik si Feng Chujing kay Yao Xingji, Elder, alisin mo ang mga tao, itong eskrimador na gustong agawin ang Heavenly Star Order ay hindi mo kayang harapin. Oo, ninuno. Agad na nagutos si Yao Xingji, hayaan ang mga tribesman na lumayo. Nang makita ito, ang eskrimador na nakaitim ay nagsabi, mukhang. Ikaw. Ayaw mong ibigay ang Heavenly Star Order, ang Heavenly Star Order ay may malaking kahalagahan sa pamilya Shenlong. Kung hindi ka maglakas loob na ipakita ang iyong tunay na mukha, gusto mo lang kunin ang mga hindi inanyayahang bisita, na masyadong ignorante ng ating pamilya Shenlong, sabi ni Ji Watchen.
Ang eskrimador na nakaitim ay sumangot ng malamig, kung gayon, gagamitin ko ang mahabang kutsilyo sa aking kamay para saksakin ang Xuanyuan City ng patiwarik. Bago pa man siya matapos magsalita, biglang nagsabit ng kutsilyo ang eskrimador na nakaitim. Ang layunin ng dugong pulang espada ay naging isang malaking gasuklay ng kulay dugo na apoy, na tumatawid sa lumilikas na Shenlong clan. Ang katawan ni Ji Wuchen ay sumikat sa apoy ng dragon, at ang kanyang figure ay kumikislap, lumalaban sa madugong layunin ng saber. Sa isang pagtulak ng magkabilang palad, dalawang malalaking golden dragon claws ang direktang nakalaban sa crescent sword intent sa hangin. Isang 5-clawed golden dragon pressure ang sumabog mula kay Ji Wuchen. Dragon claw. Punit ang lakas ng langit. Sa paghila ng parehong claws, ang crescent sword intent ay direktang napunit. Ang grupo ng mga angkan na umaatres ay tila bumalik sa langit mula sa impyerno. Lubos silang nagpasalamat sa kanilang mga ninuno, at hindi nang ahas na manatili kahit sandali. Ang mapanirang kapangyarihan ng mga eskrimador sa banal na kaharian ay higit na mas malakas kaysa sa kanilang naisip. Pero mukhang mahinang scholar si Ji Wuchen. Sa pamamagitan ng dugo ng 5 kuko na gintong dragon at ang paglilinang ng banal na kaharian, nagawa niyang putulin ang layunin ng espada, na ginawang labis na ipinagmamalaki ng mga tao ng Shenlong clan ang kanilang bloodline. Sok! Nakakainggit talaga ang dugo ng 5-clawed golden dragon. Mukhang kung babalik ako ng sobra, sapat na para sa iyo, Wuchen, mahinang tumawa si Feng Chujing. Sister Jing, huwag maliitin ang kaaway, ang kutsilyong ito ay pagsubok lamang. Maingat na sabi ni Ji Wuchen na may gintong apoy sa kanyang mga mata. Ang eskrimador na nakasuot ng itim na eskrimador ay nanunuya, muling bumaril, naglaslas ng ilang magkasunod na espada, at nagbago ang mundo. Boom! Boom! Sa lungsod, isang malakas na pagsabog ng hangin ang tumunog. Sunod-sunod, ang mga pulang dugo na buhawi ng saber intent ay dumaan patungo kina Ji Wuchen at Feng Chujing sa isang iglap. Sa saber intent tornado na ito, kumikislap ang mahinang itim na kidlat, at mararamdaman mo ang kapangyarihan ng pagsira sa mga patay mula sa malayo. Dragon Blood Armor. Agad na binalot ni Ji Wuchen ang isang layer ng Blood Gold Armor sa kanyang katawan. Si Feng Chujing, na nasa yugto pa lang ng Fire Dragon, ay hindi umimik at direktang gumamit ng Dragon Transformation. Matapos maging isang baliw na dragon, muling tumaas ang bilis ni Feng Chujing, at isang tuloy-tuloy na pag-iwas ang umiwas sa lahat ng mga buhawi. Ang dalawa sa kanila ay lahat ay may karanasan at alam kung paano gamitin ang mga card sa kanilang mga kamay sa sandaling ito. Bagamat nahaharap sila sa marahas na layunin ng espada, nananatili pa rin silang kalmado. Si Ji Wuchen ay umasa sa armor upang protektahan ang kanyang katawan, at pagkatapos ng puwersahang paghampas sa isang buhawi, isang kamao ng dragon ang hamampas sa kalangitan. Mula sa malaking gininto ang kamao, isang malaking dragon head phantom ang lumitaw ng mahina. Ang eskrimador na nakasuot ng itim na eskrimador ay nagtaas ng kutsilyo, pinagputol-putol ang gintong dragon, at sabay-sabay na sinaksak ang ilang kutsilyo. Ang kulay dugo na sword intent ay parang isang malaking alon na rumaragasang palabas, at si Ji Wuchen ay agad na nahulog sa mapanganib na alon ng sword intent. Kahit na si Ji Wuchen ay may sandata ng dugo ng dragon upang protektahan ang kanyang katawan, hindi siya nang ahas na lumaban ng husto, kaya kailangan niyang umatras ng hakbang-hakbang, ngunit isang dagwang bibig ang gumuhit sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang malakas na katatagan ng Shenlong bloodline ay hindi sapat upang maapektuhan ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Walang alikabok. Mag-ingat. Nakita ito ni Feng Chujing at alam niyang kailangan niyang kumilos ng magkasama. Pinagsama-sama niya ang dalawang pulang sibat ng dragon ng apoy gamit ang dalawang kamay at inihagis iyon sa eskrimador na nakaitim na damit. Sa kaharian ng banal na espiritu, ang Scarlet Flame Dragon Spear, ang kapangyarihan ng kaguluhan, ay hindi mas mababa kaysa kay Ji Wuchen, na nasa kaharian ng banal na katawan at ang dugo ng 5 kuko na gintong dragon. Ang eskrimador na nakaitim ay hindi nang ahas na magpabeya, kaya kailangan niyang ihinto ang pagtugis kay Ji Wuchen, itinaas ang kanyang kamay at unang binasag ang dalawang sibat ng dragon. Pumasok si Jiaolong sa dagat. Inaasahan na ito ni Feng Chujing, kaya sinundan ito ng pag-ikot at mabilis na pagbagsak, at isang pulang apoy na anino ng dragon ang marahas na sumugod patungo sa eskrimador na nakaitim na damit. Ang eskrimador na nakasuot ng itim na eskrimador ay nagwagayway ng isang kalasag na layunin ng espada na kulay dugo, ngunit ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi na nakayanin ang presyon, at ang lupa ay nabasag at gumuho. Ngunit gayunpaman, ang eskrimador na nakasuot ng itim na eskrimador ay hindi kailanman nasira o nasira. Nakita ni Feng Chujing na hinarang pa rin siya ng swordsman, at hindi nakakagulat na tumilapon siya at nahulog, at direktang naglabas ng medyo pinong asul na light dagger. Jian Shui Jianyi. Mabigat ang mga bundok at naibalik ang tubig. Nakita ko ang anino ng espada ni Feng Chujing na mabangis na sumasayaw, at ang asul na mga intensyon ng espada at ang kanyang kapangyarihan sa kaguluhan ay pinaghalo, naglalabas ng mga hiwa ng mga espada na parang mga bundok at ilog, na nagbabago sa lahat ng direksyon. Ibig sabihin, sa loob ng ilang sandali, tila may nagwisik ng tinte sa larangan ng digmaan upang lumikha ng larawan ng mga bundok, ilog, lipunan at napakaganda at napakarilag.
Patuloy na ginagamit ng eskrimidor na nakaitim ang layunin ng espada upang sirain ang layunin ng espada na nasa harapan niya, ngunit ang mga layunin ng espada na ito ay parang walang katapusang mundo, at gusto nilang lumunin siya ng buo. Sa taas, si Yefan, na nakakita sa labanang ito, ay hindi napigil ang huminga. Ang tatlong Holy Realm powerhouses, ang dalawang banal na katawan, at ang dakilang banal na espiritu, ay pawang mabubuting mandirigma. Akala ko si Ji Watchen ay isang golden dragon na may 5 kuko, mas mahusay kaysa kay Feng Chujing, ngunit hindi ko inaasahan na eskrimador pa rin si Feng Chujing. Ang sword intent na ito ay dapat na isang earth-level sword intent, hindi masyadong malalim. Ngunit halatang pinagkadalubhasaan ni Feng Chujing ang kaharian ng Heart Sword, at nag-drill ng malalim sa Heart Sword Realm, kaya maaaring magdulot ng problema para sa swordsman ang ground-level sword intent. Ang labanan ng tatlong taong ito ay tila may limitadong saklaw, ngunit ito ay nagkonsentra lamang ng kanilang kapangyarihan, sa halip na bombarduhan sila ng walang pinipili. Sa halip, mas nasubak pa nito ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit, ang nakapagtataka kay Yefan ay ang tunay na pagkakakilanlan ng eskrimidor na ito na nakasuot ng itim. Bakit? Tila si Yelong Yuan. Ang sword intent na ito ay tila walang pakiramdam, ngunit may ilang pagkakaiba. Ang pangunahing punto ay ang espadang ito ay hindi ang Minghong Sword. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ito maintindihan ni Yefan. Kung ang taong ito ay si Yelong Yuan, darating siya upang agawin ang dragon. Ang Heavenly Star Order ni Shi, para saan ito? Tulungan ang Night King. Sa ugali ni Yelong Yuan, kahit na hindi siya kabilang sa pamilyang Shenlang, hindi siya magiging alipin. Kabanata 2238 Traidor. 2238. Kahit na pamilyar ang pamimilit at magkatulad ang boses, hindi pa rin sigurado si Yefan. Tulad ng pag-aalinlangan ni Yefan kung makialam ba sa labanang ito na tila walang kinalaman sa kanya, biglang nagbago ang sitwasyon. Nakita kong sinamantala ni Ji Watchen ang pagkakataon ni Feng Chujing na hawakan ang eskrimidor, ihagis ang kanyang mga pakpak ng dragon, at ang kanyang bilis ay tumaas ng husto. Pagkatapos ng isang bilog, pumunta siya sa likod ng eskrimidor na nakaitim na damit. Matapos laslasin ni Ji Watchen ang kanyang mga daliri, isang daloy ng madilim na pulang dugo ang lumipad at muling natipon sa kanyang palad. Sa pamamagitan ng isang palad, sa pamamagitan ng dugo, isang ambon ng dugo ang pinakawalan, at ito ay parang dugong gintong dragon na kumagad sa eskrimidor na nakasuot ng itim na damit. Nagdidisarmahan ang War Dragon. Ang eskrimidor na nakaitim ay walang oras upang alagaan ang likuran, kaya isa-isa na lamang niyang naiwasan. Ngunit ang dragon ng dugo ay sumasakop ng masyadong maraming lugar at hindi pa rin tuluyang makatakas. Akala ko ang paglipat na ito ay magdudulot sa kanya ng malaking pinsala, ngunit walang pinsala. Sa sandaling ito, umatras si Feng Chujing, at ang layunin ng espada ay biglang tumigil. Sumunod si Ji Watchen, ang kanyang mga braso ay parang mga higanteng martilyo, at malakas na hinampas niya ang eskrimidor na nakaitim na damit, kasing bilis ng kidlat. Dragon Fist. 1,000 strikes. Hindi mabilang na mga anino ng kamao ang umindayog patungo sa eskrimidor na nakasuot ng itim. Ang mga anino ng mga kamao sa hangin ay napakakapal na mahirap makilala ang mga ito ay parang isang magulong light curtain. Ang eskrimidor na nakaitim ay inihagis ang kanyang espada upang basagin ang anino ng kamao, ngunit siya ay natigilan ng makitang may matinding sakit sa kanyang katawan. Ngayon lang, naapektuhan ako ng Blood Dragon, ngunit ang lakas ng depensa ay lubhang hamina, at nagkaroon ng butas sa kapangyarihan ng kaguluhan. Ang ilan sa mga kabagsikan na maaaring baliwalain, sa sandaling ito, ang kapangyarihan ay tumaas ng husto, tulad ng isang matalim na palaso, bumaril sa baluti, at dumiretso sa laman. Ang pag-atake ng libong Dragon Fist ay naging sanhi ng pag-atres ng nakaitim na eskrimidor sa sakit, umaagos ang dugo sa kanyang katawan, at nagsuka siya ng dugo sa loob ng itim na bakal na helmet. Nakatayo sa malayo, sina Yao Xingji, Ji Changgang, at ang iba pa ay may magagandang mata, nananabik at humahanga. Patriarch, kung tama ang pagkakaalala ko, sa genealogy, pagmamayari mo ang mga ninuno ni Watchen, tama ba? Tanong ni Yao Xingji. Buong pagmamalaking sinabi ni Ji Changgang, oo, ito ang nakababatang kapatid ng isa sa aking mga ninuno, at ito rin ang aming angkan. Kung ganoon, ang iyong lahi ay hindi masyadong matagumpay sa nakalipas na ilang daang taon, at hindi pa nagkaroon ng ganoong katalinuhan muli, tumawa ang isa pang elder. Napailing si Ji Changgang na nahihiya, nakakahiya ang mga junior natin sa ating mga ninuno. Ang pinuno ng. Nagtanong ang pamilya Fang, siya nga pala, Great Elder, saan mo inimbitahan ang dalawang ninuno pabalik? Talagang gamaan ito. Oo, kung maglakas loob kang salakayin ang Heavenly Star Order ng aming Shenlang clan, at gusto mong kontrolin si Elder Feng, kailangan mong hayaan silang turuan sila ng leksyon. Hinaplos ni Yao Xingji ang kanyang balbas at tumawa, sa totoo lang, ang aming Shenlang clan ay may kaunting matatanda. Ang mga ninuno ay nanirahan sa hiwalay sa iba't ibang bahagi ng Great Desolate Continent. Ang dalawang ninunong ito ay inanyayahan pabalik mula sa paraiso ng langit. Noong bata pa ako, pumunta ako sa Immortal Palace, at nakita ko silang dalawa bago sila magkaroon ng contact. So, biglang lahat.
Hindi ko inaasahan na ang mga matatanda ay tahimik na magpapabor sa mga ninuno. Dati, marami akong pinadalang magagandang bagay doon. Haha. Isang grupo ng mga tao ang nadama na ang pangkalahatang sitwasyon ay naayos na, at lahat sila ay nagsimulang mag-chat at tumawa. Huwag magsalita ng walang kaparirikan, paano mabibigyang halaga ng mga ninuno ang mga ipinadala natin. Sa katunayan, kahit na hindi natin makontak ang dalawang ninuno na ito, ang ating mga nakatatanda ay maaari pa ring gumamit ng ibang paraan para makipag-ugnayan sa ibang mga ninuno. Ito ay tungkol sa Changsengling. Ang dignidad ng pamilya Shenlang, karamihan sa mga ninuno ay hindi uupo ng walang ginagawa, nakangiting sabi ni Yao Xingji. Sunod-sunod na tumanggo ang lahat ng angkan. Sa kasaysayan ng pamilya Shenlang, karaniwan ang magpatawag ng mga eksperto sa ganoong kritikal na sandali. Kasabay nito, sa kalangitan, bahagyang bumantong hininga si Ye Fan. Nang makitang ang estremador na nakasuot ng itim ay tinamaan ng War Dragon Disarmang, alam niyang tapos na ang sitwasyon. Ang hakbang na ito, na magagamit lamang sa kaharian ng 5 kukoy na gintong dragon, ay masasabing isa sa mga pinaka-rogue na galaw ng Shenlang clan. Isakripisyo ang isang maliit na halaga ng iyong sariling high concentration blood essence kapalit ng isang panandaliang epekto na nagpapahina sa depensa ng kalaban. Gayunpaman, malakas ang sariling kakayahan sa pagbawi ni Shenlang, hanggat hindi ito madalas gamitin, ganap na matitiis ang paglabas ng dugo ng maraming beses. Sa sandaling matamaan ka ng dragon at tanggalin ang iyong baluti, ang mataas na konsentrasyon ng dugo ng dragon ay gagawin ng enerhiya tulad ng tunay na essence na hindi makapag-condense ng maayos, na nagiging sanhi ng mga butas sa enerhiya ng proteksyon ng katawan. Kung ang isang master ay gumawa ng isang lansihin, nang walang protection na layer, ang pinsalang dadanasan niya ay hindi masusukat. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang punto ng view, kahit na ang trick na ito ay hindi ginagamit, ang estremador na nakasuot ng itim na damit ay hindi magagawang samantalahin ang isa laban sa dalawa. Hindi alam ni Yao Xingji kung saan hahanapin ang dalawang ninuno na ito. Ang kanilang cultivation at combat skills, sa pananaw ni Ye Fan, ay lahat ng napakahusay na santo, hindi lang mataas na cultivation. Sa ngayon ang laban na ito, halatang payapa pa rin sila. Daan-daang taon na ang nakalilipas, malamang na siya ay isang sikat na henyo, kahit na si Su Wexen ay tiyak na hindi nila kalaban. Ang bagay na ito ay talagang hindi lamang basta-basta pinag-uusapan. Sa isang kritikal na sandali, makakahanap ka ng isang malakas na tagapagtaguyod, at kailangan mong sumunod. Sa oras na ito, ang sitwasyon ng labanan ay ganap na isang panig. Matapos suntukin ni Ji Watchen ang makapangyarihang kamao ng dragon, ang estremador ay direktang napailing, nabasag ang isang bahay, at nakulong sa mga guho. Tingnan ko, sino ka? Bumagsak si Feng Chujing sa sandaling ito, nagpaplanong putulin ang helmet ng estremador gamit ang isang espada. Ngunit sa sandaling ito, sa mga guho kung nasaan ang estremador, isang apoy ng pulang-pula na dragon ang biglang sumabog. Ano? Si Ji Watchen, Feng Chujing, at maging ang Shenlang clan sa di kalayuan ay lahat ay nahuli. Isang malupit na layunin ng espada, na may halong apoy ng dragon, nagngangalit sa galit. Si Feng Chujing ay may premonition na ito ay hindi maganda, isang espada ang tumawid, at ang parang tubig na layunin ng espada ay inayos ng ilang mga layer. Boom! Gitling! Ang blade intent ay baliw na gamulong ng isang piraso ng pagsasanay, tinamaan ang sword intent ng graba. Kung hindi naging handa si Feng Chujing, malubha siyang masasaktan sa ganoong kalayuan. Tumayo ang estremador na nakaitim, nababalot ng dugo at may sira na balat. Halos lahat ng sugat niya ay gumaling. Nakakasilaw ang apoy na dragon sa kanyang katawan. Fire Dragon, Crazy Dragon Transformation. Ikaw ay mula sa aming pamilya Shenlang. Sina Feng Chujing at Ji Watchen, na binyagan ng daan-daang taon, ay medyo nabigla sa sandaling ito. Si Yao Xingji at ang iba pa sa di kalayuan ay mas natulala. Bakit dumating ang mga tao mula sa pamilyang Shenlang upang agawin ang Tianxing Token mula sa pamilyang Shenlang? Magkaharap ang mga espada, sa lakayin ng Xuanyuan City. Huwag hayaan silang mag-isip tungkol dito, ang estremador ay sumugod na kay Feng Chujing. Pagkatapos ng baliw na dragon, ang bilis at kapangyarihan ay tumaas ng husto, at hawak niya ang mahabang espada na parang baliw. Sa kabutihang palad, si Feng Chujing ay hindi mababa, paulit-ulit na umiiwas at lumalaban ng may layuning espada. Kaya ikaw ay isang taksil ng aming Shenlang clan. Galit na sabi ni Feng Chujing. Ang estremador ay walang pakialam, ang kanyang figure ay biglang umikot at nawala kay Feng Chujing. Nagulat si Feng Chujing, anong klaseng sable intent? Sa kabutihang palad, sa kanyang paglilinang sa banal na espiritu, nakakaramdam pa rin siya ng ilang mga kaguluhan, at kapag naramdaman niyang may multo sa likuran niya, mabilis siyang umiwas ng patagilid. Isang madugong talim ang nahulog, halos maputol ang braso ni Feng Chujing. Ate Jing, haharapin ko siya. Ang mga mata ni Ji Watchen ay nagpakita sa pupil ng dragon sa oras na ito, at ang espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon ng isang 5 claw na gintong dragon ay biglang kumalat. Baliktad ang laki ng galit. Ang
Ang mga espesyal na pagbabago sa pag-iisip ay inilabas ng direkta at tiyak, at ang eskrimedor na nakasuot ng itim na eskrimedor ay nagulat, at siya ay sumigaw ng, sa sakit. Sa ilalim ng parehong antas ng cultivation, ang Golden Dragon Dragon Soul ay natural na ganap na sugpuin ng Fire Dragon. Ngumisi si Feng Chujing, oo, dahil ito ang bloodline ng dragon, mas madaling makitungo sa iyo. Pagkatapos, sinabi iyon, si Feng Chujing ay nagsaksak ng isang espada, diretso sa puso ng eskrimedor. Kahit nabutas ang puso, hindi mamamatay ang Samurai Cultivation Base at ang Swordsman ng Fire Dragon Bloodline, ngunit masasaktan at mawawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Kapag nahuli sila, natural na magkakaroon sila ng panahon para tanungin sila ng mabuti. Ngunit sa flashlight, isang sword intent coercion na bumulaga sa mga kaluluwa ng tatlong Holy Realm powerhouses at lahat ng miyembro ng Shenlong clan sa eksena ay bumalot sa mga manunood. Ang ilan sa mga may mahinang cultivation ay naramdaman pa ang pananakit ng kanilang eardrums, gumawa ng humuhuni, at ang Xuanyuan City ay tila nanginginig para dito. Chapter 2239 na medyo galit ako. 2239 na agad na huminto sina Ji Wuchen at Feng Chujing at maingat na tumingin sa hangin. Isang figure na napapalibutan ng gintong sword intent flames ang dumaong sa gitna ng field, ito ay si Ye Fan. Nang makita ang dugo ng apoy na dragon, sa wakas ay mapapasya ni Ye Fan na ito ay si Ye Longyuan. Kung hindi, ang pagkakataon ay masyadong mapangahas. Bagamat hindi malinaw kung bakit lalabas si Ye Longyuan sa ganoong papel, hindi siya basta-basta kayang panuurin ni Ye Fan na nasa panganib. O itigil mo muna ito at alamin mo ito para sa iyong sarili. Imperial Sword Intent. Natigilan si Feng Chujing. May naisip si Ji Wuchen, at sumimangot, ikaw ang Sword God. Ang ibang Shenlong clansmen sa di kalayuan ay medyo nagulat din, lalo na sina Yao Xingji, Feng Qinglan, at iba pa. Na humabol kay Ye Fan dati. Nang makita ang pamilyar na mukha na ito, kinagat ni Feng Qinglan ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang magagandang mata ay mukhang komplikado. Talaga, kamahalan na Sword God. Bulalas ni Ji Chang'an nang makita niya si Ye Fan sa Asgard. Ito ang pamimilit ng Emperor level na Sword Intent. Ito ay, hindi ka panipaniwala. Maraming elder ang pinagpapawisan ng malamig sa kanilang mga noo. Nakatayo sa malayo, naramdaman nilang kailangan nila ng maraming lakas ng loob. Ngunit hindi nagtagal, lahat ay nakaramdam ng kakaiba. Sword God, paano ka napunta dito? Baka ang eskrimedor na inutusan niya. Ang mga tao ay puno ng mga pagdududa, nag-aalala, at nalaman na ang mga bagay ay lalong nagiging hindi makontrol. Lumingon si Ye Fan at sumulyap kay Ye Longyuan, na naghahabol ng hininga. Kung gusto mo siyang iligtas, kung hindi mo alam ang dahilan, nangangahulugan ito na kailangan mong bumuo ng isang relasyon sa angkan ng Shenlong pansamantala, na napaka hindi pabor sa iyong sarili. Ang susi ay kailangan mong maging maingat upang itago ang kapangyarihan ng dugo, kung hindi man ay magdudulot ka ng maraming problema. Itong eskrimedor, gusto kong alisin ito, hindi nagsalita si Ye Fan, at dumiretso sa punto. Kumunot ang noo ni Feng Chujing, ikaw ba ang nasa likod ng bagay na ito? Napabuntong hininga si Ye Fan, maniwala ka man o hindi, gusto ko lang imbestigahan ang katotohanan. Dalawang bagay lang ang masisiguro ko, isa, hindi ako ang nagnakawan ng Heavenly Star Order. Pangalawa, hindi ko nahahayaang guluhin pa ako ng eskrimedor na ito. Bakit gusto mong paniwalaan ka namin? Nagtanong si Ji Wuchen, biglang lumitaw ang iyong kamahalan sa Xuanyuan City, sa palagay ko hindi ito masyadong nagkataon. Masyado bang kakaiba? Tahimik na sinabi ni Ye Fan, maniwala ka man o hindi, ito ang iyong negosyo, sasabihin ko lang sa inyong dalawa ang gusto kong sabihin. Kasi, maniwala ka man o hindi mo ako mapipigilan. Ang mga salitang ito ay nagpasindik sa dalawang dakilang ninuno ng banal na lupain. Hey, hindi napigilan ni Feng Chujing na matawa, Wuchen, sa unang pagkakataon sa loob ng daan-daang taon, medyo nagagalit ako, lumubog din ang mukha ni Ji Wuchen, sino ang nagsabing hindi, sa sandaling ito, ang eskrimedor na nakatayo sa likod ni Ye Fan ay tila napagtanto na mahirap lumaban muli, tumalikod siya at lumipad palayo. Napansin ni Ye Fan si Ye Longyuan na umalis, ngunit hindi siya agad napigilan. Sina Ji Wuchen at Feng Chujing ay natural na tumanggi, Sword God. Umalis ka. Kayong dalawa, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito, hindi ito makakasakit sa pamilya Shenlong, sabi ni Ye Fan. Hindi na kailangang makialam ang mga tagalabas sa mga gawain ng pamilya Shenlong. Sabi ng dalawa, at kinailangan nilang bumangon at habulin si Yu Feng. Natural, hindi sila pababayaan ni Ye Fan. Sa kahabaan ng kanyang kamay, libu-libong lumilipad na espada ang bumuo ng isang light refracting na espada at kalasag, na direktang humaharang sa kanila. Umalis ka nga. Itinaas ni Ji Wuchen ang kanyang kamay upang punatan ang langit, at ang marahas na puwersa ay talagang napunit ang espada at kalasag. Sa oras na ito, 2 beses nang nahiwa-hiwalay si Ye Fan at ang kanyang layunin sa espada ay nagkawatak-watak. Talagang mahirap para sa kanya na sirain ang kanyang espada at kalasag sa pamamagitan ng pag-asa sa kaharian ng banal na katawan lamang.
Makikita na ang Ji-Watchen na ito ay umaasa sa kapangyarihan ng dugo upang makipagkumpetensya sa banal na espiritu. Bukod dito, ang taong ito ay hindi gumamit ng Wild Dragon Blood Chi, at mayroon pa siyang maraming ekstrang enerhiya. Ngunit hindi nagulat si Ye Fan. Nang makita na ang dalawa ay malapit nang masira ang sword at shield containment, muling nagpatawag si Ye Fan ng 10,000 lumilipad na espada. Ang siksikan na lumilipad na mga espada ay direktang naging libu-libong tropa, na humaharang sa harapan ng dalawang dakilang ninuno ng banal na lupain. Nagulat silang dalawa. Narinig lamang nila ang pangalan ng Sword God, ngunit hindi pa nila ito nakita. Sa partikular, hindi naisip ni Feng Chujing, na isa ring eskrimador, na may gagamit ng espadang tulad nito. Kayong dalawa, pasensya na. Gumalaw ang puso ni Ye Fan, at 10,000 lumilipad na espada ang naging ilang rounds ng pagbagsak ng ulan ng espada, nagbibinyag sa kanila ng galit na galit. Ginamit ni Ji-Watchen at Feng Chujing ang kani-kanilang mga solusyon para harangan si Jian Yu, ngunit pinaghigpitan din sila at hindi nagawang habulin si Ye Longyuan. Natural, ang ganitong uri ng malakas na collapsing sword rain ay hindi talaga makakasakit sa dalawang dakilang ninuno, ngunit ang gusto ni Ye Fan ay isang pagkaantala lamang. Baliw na Dragon Blood Chi. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Ji-Watchen, ang gintong pulang apoy ay damaloy sa kanyang buong katawan, at ang kanyang mahabang buhok ay naging duguginto rin. Noong nagpaplano si Ji-Watchen na lusutan si Jian Yu at direktang makipagkumpetensya kay Ye Fan, wala nang oras si Ye Fan. Hindi niya maaaring hayaang tumakbo si Ye Longyuan ng napakalayo, o siya mismo ay hindi makakasabay. Nang makitang umaatake si Ji-Watchen, ikinalat ni Ye Fan ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword sa likod niya, at ang buong tao ay umatras at lumipad pabalik. Sa prosesong ito, ang mga lumilipad na espada na lumipad pabalik ay bumuo ng 12 pakpak sa likod ni Ye Fan. Ang 12 mga pakpak ng espada na may kahangahangang gininto ang liwanag ay tila gawa sa ginto. Ang metal na kinang at layunin ng espada ay napakaliwanag na ang mga ito ay kapansin-pansing maganda. Lumingon si Ye Fan, at ang 12 pakpak ng espada ay biglang nag-vibrate. Boom! Ang panginginig ng boses ng mga pakpak ng espada ay nagdulot ng malakas na sonic boom, na direktang nagpatag ng ilang palasyo. Ang figure ni Ye Fan ay naging isang gintong meteor at nawala sa paningin ng lahat sa isang kisap mata. Si Ji-Watchen, na mahigpit pa ring nakikipaglaban ngayon, ay pinanood si Ye Fan na lumipad palayo, ngunit hindi niya naabutan. Matagal ding hindi nakapagsalita si Feng Chujing. Ang sword intent at sword fighting skills ni Ye Fan ay talagang nagpa-refresh sa kanyang kaalaman sa kendo. Hindi pa banggitin ang isang grupo ng mga Shenlong clansmen na nanonood mula sa malayo, hindi siya mabigla ng ilang sandali. Kasabay nito, ginamit ni Ye Fan ang mataas na explosive speed ng Dragon Scale Sword Wing para makapasa sa malayo at subaybayan si Ye Longyuan sa unahan. Ang mga mata ni Ye Fan ay naghihinala. Ang walang pakiramdam na biolohikal na ama na ito, na hindi masyadong malapit sa kanya, ay hindi man lang nagkaroon ng magandang impresyon. Bagamat napakakaunting beses niyang nakilala, hindi siya gaanong hindi pamilyar. Ang susi, wala ba siyang sariling layunin sa espada? Kinikilala. Isa pang acceleration, direktang naabutan ni Ye Fan si Ye Longyuan. Ibinaling ni Ye Longyuan ang kanyang ulo, nagpakita ng walang awa na ekspresyon, at inihampas pa ng kutsilyo si Ye Fan. Sa kabutihang palad, matagal nang pinaghandaan si Ye Fan, at habang umiiwas sa gilid ng figure, direktang sinampal niya ito ng kanyang mga pakpak ng espada. Bang! Si Ye Longyuan ay natama ng pakpak ng espada, direktang nahulog, at gamulong sa isang kagubatan. Ubu! Si Ye Longyuan ay umubo ng ilang subo ng dugo, pasuray-suray na tumayo, at tumingin kay Ye Fan na bumagsak sa kanyang harapan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Ye Longyuan sa malalim na boses. Nag-isip si Ye Fan, nagbago ang kanyang mukha at bumalik sa kanyang sariling anyo. Hindi mo na ako kilala. Tanong ni Ye Fan. Tumingin si Ye Longyuan kay Ye Fan saglit, at pagkatapos ay tila nataranta, inabot at hinaplos ang helmet ng masakit, ikaw. Sino ka? Bakit parang kilala kita, pero hindi kita maalala? Napakunot noo si Ye Fan. Oo naman, mukhang si Ye Longyuan ang talagang kinokontrol. Kabanata 2240 mga gapos. 2240. Bakit mo kinuha ang Heavenly Star Order? Sino ang nagtanong sa iyo na pumunta? Nagtanong lang muna ng iba si Ye Fan. Nanginginig si Ye Longyuan, ako. Hindi ko alam. Nakita ni Ye Fan ang kanyang napakasakit na hitsura at alam niya na halos sarili niyang kaluluwa ang nahihirapan. Sa isang pag-iwas, lumapit si Ye Fan kay Ye Longyuan, bahagyang binitawan ng kanyang mga daliri ang layunin ng espada, at pinutol ang helmet ni Ye Longyuan. Isang mukha na matagal na niyang hindi nakikita ang bumungad sa kanya, ngunit tila mas maraming pagbabago kaysa dati, na may balbas at dugo sa buong mukha. Common sense, kahit na pagkatapos ng 70 o 80 taon, si Ye Longyuan ay hindi masyadong halata, at karamihan sa kanila ay dumanas ng maraming pagpapahirap. Malungkot ang mukha ni Ye Longyuan, napahawak sa kanyang ulo sa sakit, ano ang nangyayari? Sino ka? Bakit gusto kong manalo sa Star Order? Bakit ako nandito? Palalim ng palalim ang mga mata ni Ye Fan.
Ilabas ang kanyang banal na pakiramdam, na naglalayong makita kung ano ang nangyari kay Ye Longyuan. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang gamitin ang kanyang mental na kapangyarihan upang suriin ang primordial na estado ni Ye Longyuan, para siyang tumapak sa isang alarma. Gitling. Nagalit si Ye Longyuan, at diretsyong nilasla si Ye Fan. Sa kabutihang palad, handa na si Ye Fan, at ang isa ay umatras upang maiwasan ito. Mukhang kung hindi mo muna patatagin si Ye Longyuan, hindi mo siya matutulungang gumaling ng maayos. Hindi ka maaaring maging malambot. Maaari kang magdusa ng kaunti pa. Sa sandaling itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay, ang kapangyarihan ng dugo ng dragon ay lumabas, at ang maliwanag na pulang dugo ay napuno ng makapal na ambon ng dugo. Sa napakaikling panahon, ang ambon ng dugo ay naging isang airtight space, tulad ng isang boxy, kulay dugong higanteng kubo. Ang Dragon Coffin Blood Prison ay mahusay na lumitaw, binalot si Ye Longyuan dito. Sa oras na ito, si Ye Longyuan ay walang malay, at ang sarili niyang sakit lang ang inaalala niya, sa halip na makipagpunyagi sa kutsilyo, na nagligtas kay Ye Fan ng maraming problema. Sa kulungan ng dugo ng Dragon Coffin, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang mabilis na sumipsip ng dugo ni Ye Longyuan, hindi mabilang, tulad ng hindi mabilang na mga pulang linyang lumilipad. Siyempre, hindi talaga gustong kuhaan ng dugo ni Ye Fan para patayin si Ye Longyuan, ngunit naglabas lang ng isang bahagi ng dugo para si Ye Longyuan ay nasa isang mahinang estado sa kabuuan. Sa ganitong paraan lamang siya madaling maniktik sa primordial spirit state ni Ye Longyuan. Matapos maramdaman ng halos pareho, inalis ni Ye Fan ang bilangguan ng dugo. Nahulog si Ye Longyuan mula sa himpapawid, ang kanyang mukha ay mapatla, hindi niya maiangat ang kanyang lakas, at hindi niya mahawakan ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Matapos huminga ng ilang sandali, tila napagod si Ye Longyuan at nakatulog ng mahimbing. Humakbang si Ye Fan at ginamit ang kanyang mental power para mag-imbestiga ng mabuti. Ito. Hindi nagtagal at natuklasan ni Ye Fan na mayroong isang masama at kakaibang puwersa. Tulad ng isang itim na fog, nakabaon sa espiritual na mundo ni Ye Longyuan. At ito ay hindi basta-basta nakabaon, ito ay napaka-meticulous na pinuputol ang mga gapos ng Yuan Shen at Dragon Soul, upang ang dalawang puwersa ay hindi makapagtulungan upang labanan ang madilim na enerhiyang ito. Ito ay hindi kasing simple ng pagbuo ng isang makatutuhanang pader. Ang pagmamanipula ng mental na kapangyarihan ay nangangailangan ng matinding delicacy. Kung hindi, kung may kaunting error, mabibigo ito o gagawing sayang si Ye Longyuan. At sa Dragon Soul at Primordial Spirit ni Ye Longyuan, hindi lang sapat na labanan ang pagguho ng kapangyarihang ito. At tila ang kapangyarihang ito ay malalim na nakatanim dito at umunlad sa mahabang panahon, unti-unting nilalamon ang buong Primordial Spirit ni Ye Longyuan. Kapag nangyari iyon, hindi na makakabalik si Ye Longyuan sa kanyang orihinal na estado. Ang kapangyarihan ng mga anino. Night King. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at hindi maiwasang humanga, ang pamamaraang ito ay talagang misteryoso, at ang Night King ay talagang karapat-dapat sa titulo ng unang warlock ng Great Expedition. Kung ikukumpara sa mysterious physique holy body, ang warlock ay kulang sa physical na fitness, ngunit ang malakas na espiritual na kapangyarihan ay patuloy na nade-develop. Halatang model ang Night Stargazing na ito. Gayunpaman, hindi lamang inilipat ni Ye Guangxing si Su Qingzhou, ngunit inilipat din niya si Ye Longyuan. Kahit anong mangyari, hindi niya ito kayang itago. Matapos huminga ng malalim, umupo si Ye Fan na nakakross ang mga paa, na nagnanais na simulan ang paggamot kay Ye Longyuan. Sa kabutihang palad, siya ay puno ng enerhiya ngayon, at si Ye Longyuan ay hindi pa nakamamatay na karamdaman. Kung gumugugol siya ng mas maraming oras ngayon, maaari pa rin siyang maligtas. Kung ihahambing sa pagbuo ng pader, mas madali pa rin ang demolition a wall, basta't matigas ang martilyo, at sapat ang lakas. Isang gabi ang lumipas nang hindi ko namalayan. Binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga mata nang maliwanag ang kalangitan. Pagkatapos huminga ng malalim, tiningnan ni Ye Fan si Ye Longyuan at nalaman na bumalik sa normal ang kanyang kutis, alam na ang chi at dugo ng kanyang katawan ay karaniwang napunan. Okay, dapat okay ka na. Sinabi ni Ye Fan na talagang maaga niyang nalaman na nagising na si Ye Longyuan. Ngunit napansin din ni Ye Longyuan na tinutulungan siya ni Ye Fan sa paggamot, kaya patuloy siyang nakipagtulungan at hindi kumikibo. Dahan-daang iminulat ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata, umupo, at tumingin kay Ye Fan na may komplikadong ekspresyon. Ang pagpupulong na ito ay hindi mahaba para kay Ye Fan, ngunit para kay Ye Longyuan, ito ay talagang mga dekada. Dapat kong tandaan ngayon, sino ako? Ngumiti si Ye Fan. Tumango si Ye Longyuan, naaalala ko. Pagkasabi ng dalawang pangungusap na ito, saglit na nagkatinginan ang mag-ama, ngunit walang nakakaalam kung paano ibuka ang kanilang mga bibig. Una, unfamiliar, ang dalawa, at pangalawa, napakaraming salita at napakaraming tanong, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Napakamot ng buhok si Ye Fan at sinabing, medyo komplikado ang sitwasyon ko, pag-usapan muna natin ang negosyo mo, saan napunta ang Minghong knife mo. Ang kutsilyong ito ay isa lamang mataas na uri ng espiritual na sandata.
Bagamat may mga demon pills na ilang beses nang ginagamit para magpino ng mga espiritu, hindi mo naman mapapalitan ng kutsilyo kapag pumasok ka sa Dao gamit ang kutsilyo, di ba? Napabuntong hininga ng malalim si Ye Longyuan, na may mukhang ayaw sa kanyang mga mata, dapat nasa kamay ng Star Watcher si Minghong Dao sa gabing iyon. Mukhang hinanap niya ako para lang sa Minghong Dao. Ang espiritual na kasangkapang ito ay ibinigay sa akin upang magamit ko ito upang makapagtrabaho ako para sa kanya. Ngunit kung wala si Minghong Dao, ang aking walang pusong layunin ng espada ay hindi talaga maisa sa katuparan. Kung hindi dahil sa iyo kagabi baka hindi na ako nakabalik. Tumango si Ye Fan. At sumang-ayon siya sa puntong ito. Kung mayroong Minghong sword sa kamay, si Ye Longyuan ay dapat na makatali man lang sa dalawang ninuno kagabi. Kaya, hinahanap ni Ye Guangxing si Tian Xingling, baka may kinalaman din ito sa Minghong knife. Ungol ni Ye Fan. Heavenly Star Order, ano ba talaga ito? Naguguluhan na sabi ni Ye Longyuan, alam ko lang na gusto kong hanapin si Tian Xingling, ngunit ano ang silbi ng bagay na ito? Pagkatapos itong maipaliwanag ni Ye Fan, biglang natauhan si Ye Longyuan. Pagkatapos, lahat, ang Minghong Sword at Xuanyuan Sword ay gawa sa iisang material, at halos sabay silang ginawa. Ibig sabihin, ang Changxingling at ang Minghong Sword ay maaari ding magkaroon ng espesyal na relasyon. Hindi katakataka. Nang ipinakita sa akin ni Ye Guangxing ang isang piraso ng makalangit na bituin, hayaan mong alalahanin ko na medyo pamilyar ang pakiramdam ko, kaya iyon ang recast ng Xuanyuan Sword. Tumango si Ye Fan. Nagtataka ako noon, kahit na nahanap na ni Ye Guangxing ang lahat ng Heavenly Star Orders, maaaring hindi ito makatulong sa kanya, bakit siya nag-abala na hanapin ito ng husto. Ngayon naiintindihan ko na sa wakas, kung mayroon siyang Minghong Dao sa kanyang kamay, marahil ay mayroon siyang espesyal na paraan para gamitin ang Heavenly Star Order. Kontrolin ang Heavenly Star God General para sa kanyang paggamit. Posible ba ito? Hindi sigurado si Ye Fan, ngunit kailangan niyang magtaka. Nahuli ka ni Ye Guangxing sa sandaling dumating ka sa prehistoric world. Tanong ni Ye Fan. Umiling si Ye Longyuan, hindi, noong una akong dumating, hindi ako pamilyar sa mundong ito, at hindi ako nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Naglakbay ako sa isang mababang paraan, at sa wakas ay nakahanap ako ng isang maliit na isla sa dagat ng Asol na dagat at nagsanay ng higit sa 10 taon. Nang makarating ako sa banal na kaharian, nagpasya akong opisyal na tumingin sa paligid at maghanap ng iba pang mga pagkakataon. At, ang tumalo sa akin at kumuha ng Minghong Dao ay hindi si Ye Guangxing. Ano? Si Ye Fan ay naliligaw. Sino iyon? Ang Panginoon ng Demon God Kingdom. Wu Ye Longyu, ang boses ni Ye Longyuan ay naglalaman ng bakas ng pagkabigo at kawalan ng magawa. Biglang bumangon si Ye Fan, at may biglang gumising sa kanyang isipan. Ye Guangxing, Wu Ye Haoyo. Biglang napagtanto ni Ye Fan na hindi lang si Ye Guangxing ang makakalaban sa hukbo ng Demon God's Kingdom sa ibayong dagat taon-taon. Ito ay hindi isang pagpigil sa mga pamamaraan ng paglilinang na maaaring huminto kay Wu Ye Haoyo. Ngunit, sa simula pa lang, magkaalyado na ang dalawang ito. Nagpartner sila at niloko ang mundo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.